Maligayang ikatlong anibersaryo ng kasal. Hahaha. Mula sa asawa mong nagmamahal. Ha, Ang saksakilabot naman. Ibigay mo pa sa akin yan. Huwag mong galawin. 3 buwan kong kinita yan. Para bilhin sa Kiansue ang singsing na to. Kung masira mo, mababayaran mo ba? Walang kwenta kang maliit na basura. Akala mo marunong ka pala magmahal. Sayang, 3 taon kayong kasal niyang Kiansu. 3 taon ka na mamali mo sa sahig na natutulog. Hindi mo yata kahit napahawakan ang dali niya, no? Haha. Sa huli, siya pa rin ang nakatalo. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Kalokohan. Pinagsusuka na siya sa akin ng asawa mong yan. Ikaw pa, iniisip mo pa na mahal niya yan. Ikaw talaga. Ganap kang gago at duwag. Hahaha. Tumahimik ka diyan. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Sa 3 taon na to, nagtatrabaho ka sa construction. Samantalang ang asawa mong iyon sa kama. Inaalagaan ako ng sobra. walang kwenta yan. Hindi ganoon si Kiansu. Hindi ka pa rin naniniwala. Ipaparamdam ko sa iyo, haha. Ito ka. Ang sinasamba mong Diyosa ng 3 taon, hahaha. Ah, Papatayin kita. Huwag kang gumalaw. Narinig mo ba? Papapatayin niya ako. Emye. Lumayo kayo. Hahaha. Ha 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 ha. Gago ka. Putang ina, huwag kayong gumalaw sa akin. Hindi ako papaya. tahan ka lang, Ginoo. Saan ito? Ha. Hindi ba patay na ako? Nasa impyerno ba ako? Ah, ah, ah. Anong nangyayari? Naku. Sino? Ang taong ito kaya makapagpaparesonansya sa trono ng Huyanwang. Baka siya ang Huyanwang. Na muling nagbalik. Kagalang-galang na siyan, wang lamang. Ang makakapagbuhay muli sa trono. Ang nakaupo roon. Siguradong siya ang muling ipinanganak na Xianwang. Tanggapin ninyo ang pagbabalik ng Ginoong Xianwang. Alam ko na. Nagpapanggap kayo na nagfe-film lang. Hahaha. Inaakala niyong mamumuloko ninyo ako. Emye. Hindi kami nagbibiro. Ikaw ang nagutos sa mga langit. Pinamumunuan ang mga Diyos. Hawak ang buhay at kamatayan. Ang kataas-taasang Huyanwang. Ang galing mo pumasok sa papel. Sige, makikisali ako sa laro ninyo. Kung alam ninyo naman, na ako, ang Tianwang, ay bumabalik. Bakit wala naman? Kayong kahit kaunting paggalang? Paggalang? Tama. Maganda ang babaeng ito. Malamang patay na ako. Pero pwede naman akong mag-enjoy sa panaginip. Di ba pwede? Ehi. Naiintindihan ko na. Halika, hahaha, halika. Huwag ninyo akong kaawaan dahil isa lang akong marupok na bulaklak, kaya huwag ninyo akong pagsihin, hehe. Hindi pa ba darating? Aba. Naku, marunong pa pala kayong mag-trick. Ang 4 na Xianqi na ito ay mula sa Xianwang ninyo na ibinigay ninyo sa amin noon na naglalaman ng isang hiblan inyong Xianqi. Gayon, ibinabalik namin sa inyo ang Xianqi. Naway mabilis ninyong maibalik ang inyong posisyon bilang Xianwang. Ang Dashanbian ay direktang tumatama sa kaluluwa na nagpapailalim sa pagkatakot ng mga Diyos. Ang Tianxiang Yi ay nakakakita ang mga lihim mo Feng Shi. Binubunyag ang yin at yang. Ang Xianwang Bi ay nagpapasya ng mabuti at masama. At humahawak ng gantimpala at parusa. Ang Lonhui ay kumokontrol sa buhay at kamatayan. Pinamumunuan ang 600. Bumabalik ang Xianqi. Hoy, hoy, hoy. Wag, wag, wag. Naku, huwag. Ah, Walang hiya ka. Ako. Aray. Buhay pa ako. Hindi ba panaginip lang kanina? Baka ako talaga. Ang sinasabi nila, reinkarnasyon ng Tianwang? Hindi, paano ako napunta rito? Sobra ang pagjurugo mo. 2 magagandang babae ang nagpadala sa'yo. 2 babae.
Nasaan na sila ngayon? Kailangang magpasalamat ako ng maayos sa kanila. Mukhang may emergency sila. Ay, umalis na sila. Ha? Saan ka pupunta? Tinamaan ninyo ako, hindi kayo pwedeng umalis. Hindi ako alis hangga hindi ninyo binabayaran. Siya yun. Inamaan ninyo ako, bumangon ka, umalis ka. Ikaw mismo ang sumalakay. Hindi gumalaw ang kotse namin. Hindi ako nag-aalaga, tinamaan ninyo ako, magbayad kayo. Ang kapal ng mukha ninyo. Ah, ah. Hoy, tingnan nyo rito. Pinapalo ninyo ang lola ko. Mahigit ako sa 80 anyos. Kukunin ninyo ang buhay ko. Gusto nila akong patayin. Ginagawa ninyo ito sa isang matandang babae. Sobra na talaga. Tinamaan pa at ayaw magbayad. Gusto pa pang magsuntukan. May mga ganito ba kayong na bumubuli ang tao? Ama, Nasa ospital pa ang lolo, naghihintay. Hindi na pwedeng patagalin pa. Tita, kahit kami ang tumama sa inyo. Sabi ninyo, magkano ang gusto ninyo? Bibigyan ba namin kayo? 500,000, cash. Hindi bawas kahit 1 sentimos. 500,000? Bakit di ka nalang magnakaw? Ang matanda niyang babae. Matanda na siya eh. Kung sakaling may masamang mangyari. Baka hindi pa sapat ang 500,000, di ba? Tiya, sa akin ngayon. Wala talaga akong ganong kalaking cash. Ganito, nasa card ko naman. May 100,000. Kunin niyo muna ito. Bibigyan ko kayo pagtapos na ako, pwede ba? Ayaw niya ng card, kung di ka magbayad, di ka niya papayagang umalis. Ang dami namang tao ang nakatingin. Kayo mga dalaga. Nakaayos at mukhang magara. At may ganitong magandang kotse pa kayo. Baka gusto ninyong umalis nang hindi nagbabayad. iniligtas nila ako. Sakto, susubukan ko kung magagamit ba ang perang to. Hoy, tiya. Nakita ko lahat kanina. Halatang gumagawa ka ng peking aksidente para maningil. Huwag ninyong pahirapan ang mga dalaga. Miss, hindi ba yan ang inaligtas natin kanina? Tama. Paano siya gumaling ng ganon kabilis? Anong taga-baryo to? Lumayas ka na. Ibebenta ka namin. Hindi ka sulit kahit ibenta ka. Hindi ka natatakot na tawagan namin ang pulis? Pulis, Matanda na ako. hindi gagalawin na hukuman ako. Kung ayaw ng batas, ako na ang maghuhukom. Ha? Muli, tatanungin kita. Ano talagang nangyari? Ako lang ang nakunwaring nabangga. Wala yun kinalaman sa dalaga. Kayo naman dalawa? Kasabot lang namin siya sa scam. Teka, tignan ninyo sila. Magaling. Narinig ninyo yon, di ba? Ha? Ha. Ha ha ha. Mukhang ako nga ang tiyan, wang na ipinanganak muli. Epektibo pala tong paraan. Kanina. Talagang salamat. Talagang, sobrang salamat kanina. Walang anuman. Ako pa ang dapat magpasalamat sa inyo, na sinagip ninyo ako. Ay. May 100,000 sa card. Para yon sa pasasalamat ko sa'yo. Grabe. Nakakuha lang agad ng 100,000. Hindi ba ibig sabihin mayaman na ako mula ngayon? Sige na, tatanggapin ko na. Xiao Die, tara na. Hoy, teka. May iba pa ba? Hindi mo naman hihingin pa pera, di ba? Tingnan mo yung amoy pobre mong itsura. Halata namang hindi ka mabuting tao. Ha? Ano yang sinasabi mo? Miss, kanina. Hindi namin dapat siya tinulungan. Xiao Die, magalang ka nga. Miss, nakikita kong may itim na aura sa ulo mo. Parang may malas na nakapaligid. Ikaw o yung mga kasama mo. Maaring mapahamak ng malubha. Ganito, gagawin ko na ang mabuting tao. Ito para sa'yo. Kung ikaw at ang mga kasama mo, maaring makaranas ng panganib sa buhay, pwede ninyo idikit itong papel na ito sa katawan at mapapalawig ang buhay ng 3 araw. Bah, ano ba yung mundong ito ngayon? May ginagawa pa kayong ganito. Halata gusto mo lang ng mas maraming pera. Ungrateful na gago ka. Maniwala ka o hindi, ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin. Itong bagay na to, sulit na sulit ang 10,000 mo. MMM. Binibini, hindi naman siguro naniwala ka talaga.
Sa mga panlulokong salita ng manluloko na iyon, di ba? Kakaliwa lang niya kanina. Tapos napapasalita ang matanda, nagsabing totoo. Baka naman talaga may kaya siya. Itago na muna natin. Tara, puntahan natin si Lolo. Ha? Sun Xiao, huwag kang magmadali. Kumusta na yung ipinagawa ko sa'yo? Walang problema, kapit ko, pag ako ang kumilos. Patay na si Zhang Haotian yang basura. Ayos. Pag namatay ang basurang yon, ang bahay na to sa akin na. Mali kayong mag-expect. Zhang Haotian, bakit buhay ka pa? Sun Xiao, Impossible. Akong mismo ang kumilos. Bakit buhay ka pa rin? Swerte mo nga. Kung hindi ko kayo gugutuin, yung mag-asawang to hanggang maging abo. Bakit pa ako mamamatay? Gugutuin hanggang maging abo. Ha, Zhang Haotian. Ang laki ng ipinapakita mong tapang, no? Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Kahit nandito ka ngayon, ipagpapaloko pa rin kita sa asawa mo. ay, nakakainis. Sun Xiao, nakatingin pa siya diyan. Ayusin mo muna yan. Haha, Zhang Haotian, maghihiwalay na tayo. Ayaw kong kiisin ang hirap buong buhay kasama ang taong katulad mo. Maghihirap ako habang buhay. At tatawag ako ng pulis, sasabihin kong ginahasa mo ako. Wala kang hiya talaga. Ilang taon na, hinawakan ba kita noon? Baka hindi mo alam, asawa kita. Kaya bakit hindi ako pwede humawak sa'yo? Panggagahasa sa loob ng kasal, ay panggagahasa pa rin. Hindi ba't hindi lang salita ko ang maggapasya? Ikaw na ang maggasilbi ng mga patakaran. Pirma ka ngayon. Ilipat mo ang bahay sa akin. Kunin mo gamit mo at umalis ka. Tatanggalin ko ang kaso. Kung hindi, ikaw na isang construction worker. Kahit mamatay ka sa kulungan. Walang magdadala ng pagkain sa'yo. Ilang taon na, ikaw at ang nanay mo, nakapagtrabaho ba kayo kahit isang araw? Ako ang lumalabas, nagpupuyat, nagtatrabaho ng mabigat, at pinapakain kayo ng dalawa. Tapos ano? Gusto ninyo na ilipat ko ang bahay sa inyo? Tapos ako pa ang paalisin ninyo? Ano ba to? Ano nangyayari? Ha? Ang mabuting anak mong babae ay sasama pa sa taong iyon para sabay kayong pumatay sa akin. Alam mo na to, di ba? Siyempre alam ko, yung konting kinikita mo lang, sobra namang kaunti. Sapat ba yan para kanino? Tingnan mo si Sun Xiao, isang galaw lang, pulseras na nagkakahalaga ng 10,000. Ang dalawa mong braso, kahit baliin pa, hindi mo mabibili. Mga taong minamaliit ang iba, kaya sa paningin ninyo, pera ang pinakamahalaga, no? Siyempre naman, ganito kalaga ang mundo. Ang may pera, siya ang may kapangyarihan. Kung meron ka lang pera, hindi lang ibig sabihin bibigyan ka ng sigarilyo at ala. Kahit tubig pang hugas ng paa, ibibigay sa'yo. Wala na akong masabi. Okay na, okay na. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy. Bahay na to, ako ang bumili. Kung kailangang umalis, kayo ang lumabas. Hoy, ikaw dapat ang umalis. Sinasabi ko sa'yo, kung tatanggi kang sumunod, ihahabla ka namin. Ihahabla to hanggang dulo. Ipapasok ka namin sa kulungan habang buhay. Hindi ko na siya hinawakan nitong mga nakaraang taon. Anong ebidensya mo para ihabla ako? Dahil lang sa koneksyon ni Sun Xiao. Isang salita lang yan, tapos ayos na. Sabi mo hindi mo siya hinawakan. Ako pa ang humawak sa kanya para sa'yo. Mayroon akong pinakamagaling na team ng abogado sa buong syudad. Kung gusto mong magdemanda, papahirapan ka namin hanggang mamatay ka. Walang kwenta ka. Maganda naman ang palasa mo. Ganito na lang, ituring na. Bilang kabayaran dahil nilaro ko ang misis mo. Huwag mong hipuin ang pluma ko gamit ang maruruming kamay mo. Pakawalan mo si Sun Xiao. Huminto ang puso ng pasyente. Malapit na siyang mamatay. Dr. Ken, ikaw ang pinakamahusay na doktor sa Jiangkeng. Pakiusap, ililigtas mo ba ang lolo ko? Pakiusap, iligtas mo ang lolo ko? Dumating si Xiala Oyen ng huli. Nalubha na ang kanyang kalagayan. Wala na akong magagawa. Maghanda na para sa huling hantungan. Lolo, lolo. Hindi mo pwedeng iwan ang lolo ko. Gising ka, lolo. Gising ka, lolo. Talismang papel. Binibini, hindi mo ba talaga balak? Idikit ito kay Xiaoye. May iba pa ba akong pagpipilian ngayon? Kailangan subukan lang. Saya Laoye. Saya Laoye.
Xia Laoye. Saya Laoye. Saya Laoye. Doktor. Doktor. Suriin niyo uli si Kuya Laoye, dali. Maayos ang pulso. Malakas ang ki at dugo. Parang medical na himala. Parang paglaban sa kapalaran. Totoo ba? Sayang lang ang sakit ni Xiaolaoye. Hindi pa tuluyang naalis. Posibleng lumala anumang oras. Kung lalabas ang taong nagbigay ng talisman. Tiyak na mililigtas ng boss si Xiaolaoye. Kuya, hanapin mo agad yung tao. Kahit ano pa ang gastusin. Pilitin ninyong lumabas at tumulong. Sige, binibini, aalis na ako. Apat na dakilang Tianjun. Walang hanggang mga kayamanan. Taishang Hondun. Sundan ang utos ko. Supilin ang siyam na langit. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ni Xianwang. Narito ang Qianwang. Sino ang magtatapang? Narito ang Qianwang. Sino ang magtatapang? Ha ha ha, anong arte yan, Qianwang? Baka sobra kang nanood ng T, no? Kung Xianwang ka nga, ako pa ang Qi Dasheng. Ang gago mong kumagat sa akin kanina. Papatayin kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Sun Xiao. Nangahas kang humawak sa akin. Tiyak na mamatay ka. May backing ang pamilya naming Sun mula sa Zanshen Hall. Ang napakataas at dakilang Daxia Zanshen. Isang daliri lang niya, mabubugbog ka na. Si Zhao Beichuan ay isang taong nakaabot ng antas ng mga Diyos. Hindi yaong kagaya mong basura. Ang kanyang ipapagalitan. Dahan-dahang lumuhod at humingi ng tawad. Eye. Isang payak na mortal na Zanshen. Karapat dapat lang siyang pagluhuran. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo, pwede kong pirmahan ang papeles ng diborsyo. Pero ako ang magpapalaya sa'yo. Maingay at maruming babae. Malalaman nyo rin agad kung anong oportunidad ang talaga na na-miss nyo. Kumilos ka pa, papatayin kita. Hindi ako. Mga gwardya ng Xia family. Anong hangin ang nagdala sa napakahalagang tao gaya ninyo? Dito sa lugar na ito. Sama ka sa akin. Gustong makita ka ng binibini namin. Mukhang tama nga ako. Said. Wala rin akong ginagawa. Sasama na lang ako. Sino yung dalawa yan? Magkasintahang walang kwenta lang yan. Huwag mo silang pansinin, Tara. Ang binibini ng Xia family. Pinangalanan niya si Zhang Haotian at gustong makita siya. Kailan siya nagkaroon ng koneksyon sa Xia family? Ang Xia family ay isa sa nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Isa sila sa mga pinakamayamang angkan. Sun Xiao, sabihin mo. Magtatangka ba siyang maghiganti sa atin? Sobrang nag-iisip kayo. Isa lang siyang mahiyap na lalaki. Ano ba ang meron sa kanya? Para mapansin siya ng Xia family. Kahit mapasama siya sa Xia family, ano naman yun? Huwag kalimutan, ang kuya ko ang young master ng Zanshen Hall. Magbibigay pa rin ng respeto ang Xia family sa amin. Tara, ipapakita ko sa iyo. Palagang malawak ang impluensya mo, Sun Xiao. Ako. Ano to? Bakit biglang magpapakasal ang binibini? Biglang lumala ang kondisyon ni Xiaolaoye. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Napilitan ang binibini. Kaya pumayag siyang magpakasal kay Zhao Baichuan, young master ng Zanshen Hall. Kapalit para kumilos ang Zanshen Hall. At mailigtas si Xiaolaoye. Bakit ka agad pumayag, miss? Si Zhao Baichuan na yan. Kilala ng lahat na tunay na basurang tao. Amy, kung ayaw mo, huwag na lang ituloy ang kasal. Anong alam mo? Si Zanshen. Ang pinakamakapangyarihan sa Daxia. Kapag nasigawan natin siya, kahit gumaling si Xiaolaoye, hindi pa rin natin kayang labanan ang kanya. Mabubuwag ang lahat ng pamilya Xia. Kailangan kong makahanap ng paraan para tulungan ang Miss Tara. Nasaan siya? Yubing, handa ka ba magpakasal sa akin? Mukhang ayaw naman ng pamilyang siya. Parang may pag-alinlangan sila, no? Sino ba naman ang hindi kilala si Zhao Baichuan? Nakilala sa pagiging mahilig maglibang dahil may tatay siyang si Zanshen. Araw-araw siyang nang abuso sa kapangyarihan. Sayang naman, si anak ng pamilyang Xia. Ang ganda niya.
At mabubulsa na lang ba siya sa ganoong lalaki? Sa basurang si Zhao Baichuan. Hindi mo ba gustong mailigtas ang lolo mo? Itatanong ko ulit. Gusto mo bang maging asawa ko? Hindi niya gusto. Hindi siya pumipayag. Sino itong taga-bando? Gustong mamatay, no? Dumating ka na, Ginoo Zhang. Kilala mo si Yubing? Ah, Zhou Baichuan, ipakikilala ko sa'yo. Ito si Zhang Haochen. Siya ang napahabang buhay ng lolo ko. Ah, so ikaw pala yung Mandereya. Yubing, desperado ka na talaga. Naniwala ka pa sa kanya. At sa sinasabi ng ganitong Mandereya. Hindi ito ang lugar mo para magpaarte. Umalis ka. Pasensya na, Zhou Baichuan. Hindi ko siya naasikaso ng maayos. Dadalhin ko na siya ngayon. Hoy, bakit mo ako dadalhin? Hindi ba kayo ang tumawag sa akin para gamutin si Xia Laoye? Akala mo ba talaga na ikaw ay isang milagrosong doktor? Kung totoong may kakayahan ka, si Fia Laoye, bakit biglang lumala ang kondisyon niya? Imposible, dapat napahaba ng buhay ng 3 araw. Lumipas lang kalahating araw. Ang katotohanan ay katotohanan. Sinabi ninyong magpahaba ng buhay ng 3 araw. Sa tingin ko malinaw na, si Fia Laoye ay nagpakita lang ng huling sigla. At iyon ang nangyari sa kanya. Iba naman ako. Ito si Mudaozang mula sa Longushan, bihasa sa medisina, at malalim ang kanyang dauhan. Kahit anong komplikadong sakit, kayang gamutin niya. Yubing, ang kalusugan ng iyong lolo ay awaw na lumalala. Kung hindi agad maagapan. Baka hindi na siya makaligtas hanggang gabi. Yubing, maniniwala ka ba sa sinasabing manloloko ng galing-galing sa kalsada? O maniniwala ka sa akin? Maniniwala ka ba sa sinasabing manloloko? O maniniwala ka sa akin? Ha? Xiao Die, ano ngayon ang gagawin ko? Miss, ito po. Yubing, huwag kang magpanik. Isa lang ang pagpipilian mo. At iyon ay ako. Ang sinasabing eksperto mula sa Longhushan. Wala siyang iba kundi palabas-palabas lang. Sa maliit niyang kaunting kaalaman. Hindi niya kayang iligtas ang Xia Laoye. Labis na pagmamalabis. Sino ka ba para hasgahan si Mudaozang? Tama, si Mudaozang ay isa sa mga Pinakamagaling na Ren ng Longhushan. Napanood ko pa nga noon ng personal. Na si Mu Daoxiang ay nagpapabago ng mga butil sa hukbo. At nilulunok ang ginto hanggang maging bato. Sa tingin ko itong batang ito. Walang iba kundi payasong nagpapakita para lang magpiite. Para malibak sa paningin lang. Ha? Ay naku. Si Mu Daozhang ay bisita ang aming pamilya. Kaya pakiusap magingat sa sasabihin ninyo. Ay naku, tanging ang malalakas lang. Ang karapat-dapat sa aking respeto. At mga nagpapasikat na gaya niya ay hindi. Hindi ka karapat-dapat. Lumalabis ka na. Kung hindi kita paparusahan, hindi mo ba alam ang apelyido ko? Zhao Baichuan, humupa ka. Ikaw, kawawa ka. Ang yabang mo na para mo akong minamaliit. Siguro naman napakalakas mo ng kapangyarihan. Gusto ko ring tanungin ka, Xia Laoye. Ano ba talaga ang sanhi ng sakit na ito? Ha ha ha. Mudaozhang, ginagawang mahirap mo siya. Ganyan na lang na mandaraya sa kalsada. Baka nga hindi niya alam magpintig ng pulso. MM. May napansin ako. Ano ang napansin mo? Yung matandang to. Binago niya ang feng shui na ayos ng pamilya Xia. Pinalitan niya ang orihinal na Jiulong Suozu na kapalaran. Naging Jiu Zuan Kunlongju. Ito ay isang sobrang tusong feng shui na patibong. At dahil dito, si Xia Laoye ang naniningil ng maagang pagkamatay. Ano? Mu Daozhang, totoo bang sinasabi niya? Yubing, huwag mong paniwalaan ang sinasabi na mandaraya na to. Si Mudaozhang ay isang fiancé mula sa Longhushan. Wala siyang galit o hinanakit kay Xia Laoye. Bakit niya sisaktan ang lolo? Hindi ba halata? Gusto niyang ilagay ka sa posisyon na mangailangan sa kanya. Tapos para sa kanya, natural na lang. Pinilit kang magpakasal. Hoy! Tigilan mo ang kalokohan. Mga tao, palabasin ninyo siya. Sandali. Yubing, pinaniniwalaan mo siya at hindi ako. Tigil. Hindi ko sinasabing hindi kita pinaniniwalaan. Kundi may pabor ako kay Oya Laoye dahil inalagaan niya ako. Kaya kailangan kong maging maingat dito. Hindi ba sinabi mong nakikita mo? May pagbabago sa Feng Shui? May alam ka bang paraan para ayusin yan? Siyempre, ang Jiu Zuan Kunlongju lang naman. Para sa akin parang maliit lang yan. Kailangan lang bahagyang galaw. Para malutas. Okay, pinagkakatiwalaan kita.
Basta may ligtas mo si Xialaoye. Tutugunan ko lahat ng hinihingin mo. Ayos. Ito ha. Huwag kang magnakaw. Ganun pala. Emie, Ayos na. Ganoon lang ba kasimple? Talagang ganoon kasimple. Tawagin ninyo agad si Chalaoye at dalhin palabas. Mabilis, silipin ninyo si Oyalaoye. Opo. Binibini, may pagbabago kay Xialaoye. Nagiging mas malusog ang kutis niya. Xialaoye, mas maayos ka na ba? Ang galing naman. Sobrang utang na loob talaga ko sa'yo. Isang napakalaking pabor. Walang problema. Ma'am, Daozang, may kakaiba tong anak na to. Walang anuman, may alam na akong paaan. Ang patibong na inayos ko. Paano kaya? Mamamagitan ng mabasag ng ganito kasimple? Lolo. Xiaoxian, lolo. Xialaoye. Hindi na siya magtatagal. Paano nangyari to? Hindi tama, malinaw na nabasag na iyon. Jiu Zuan Kunlongju. Siya ang nagmanipula. Siya ang mamamatay tao, dakpin ninyo. Oy. Yibing. Hindi mo ba maintindihan? Siya ang nagbago ng ayos ng feng shui sa bahay, kaya nang dumugos sa bibig ang lolo. May sasabihin ka pa ba? Sino ang nagpadala sa'yo? Bakit mo sinaktan ang lolo? Bakit? Ano ang layunin mo? Talaga, ano yon? Hindi naman, Yubing. Pakinggan mo ako. May problema talaga dito. Batang lalaki. Kulang pa ang iyong antas ng kakayahan. Ikaw ang may gawa nito, bata. Alam ko na, pero huli na. Sa susunod na buhay, maging mas matalino ka. Pumili ka ng magandang sinapupunan. Dakpin siya, Tianxing Si, hatulan. Anong ginagawa nyo? Hindi pa ba kayo kumain? Zhao Baichuan, hindi ko alam paano nangyari. Ang batang ito sobrang lakas. Anong lakas-lakas pa? Kung pati siya hindi namin mapigilan, huwag na kayong magtuloy-tuloy. Naintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Ikaw ang may gawa ng lahat. Ang kawawang matigas mong puso. Gumawa ka pa ng 2 antas ng bitag. Sa ibabaw parang Jiu Zuan Kunlongju. Pero sa likod naman Shifang Jume. Sinira mo ang kabuwang feng shui ng Chia family. Simula ngayon, ang mga supling ng Chia family. Magiging maiksi ang buhay dahil rito. Kung gagawin mo yan, hindi ka ba natatakot na mawalan ng merito? At mabunot ang iyong angkan? Huwag muna natin pag-usapan kung totoo o hindi. Kahit totoo man, anong silbi nun? Kung tunay kang may kakayahan, hayaan mong ang langit ang umusig sa akin. Kung hindi ka kukunin ng langit, ako ang kukuha. Sige. Long Hushan, Muyanyan. May masamang hangarin. Nagtayo ng Shifang Jume. Sinira ang feng shui ng Chia family. Nakakasiya ng kabutihan. Hindi mapapatawad ang mga kasalanang ito. Itinatala ngayon sa Lunhuise. Abot ito sa itaas. Para babala sa iba. Tingnan mo, anong bagay ito? Ang kasalanan mo. Sinabihan ko na ang langit. Malapit nang dumating ang parusa ng langit. Mag-ingat ka. Nagpapakitang gilas ka ba rito? Nakarami kang nabasang nobela. Di ko alam kung may parusa ng langit. Pero ikaw, malapit ka na talagang hindi makakaligtas. May dala kang payak na librong iyon. Nagpapanggap kang may kapangyarihan. Sinong tinatakot mo? Ako ay taga Chen Shi Fu ng Long Hushan. Maliban sa 3 sinaunang guro, sino ang makatatag sa akin? Mo Daozang, huwag ka nang magsayang ng salita. Patayin mo siya. Opo. Ay naku, ito. Ang kakaiba nito. Kanina maayos pa naman ang panahon. Bakit bigla na lang nagbago? Baka nga may paparating na Tianji.
Nararamdaman ko ang lunhuis. Ah. Hindi ba siya ang sinasabing Xianwang? Na sa wakas ay nagpakita na. Hindi. Kailangan kong mauna. At hanapin siya bago pa ang iba. Naku, ano ba to? Ano ba talaga ang nangyayari? Yung huli, ginamit niya rin ang Xianwang Bai. Na sinindak at tinakot ang matandang babae. Baka nga talaga mayroon siya. Nakakayahang makalapit sa langit. Impossible, siya'y isa lang naman, na manggagawa sa construction na nagbubuhat ng semento. Matagal na kaming kasal. Alam ko palaga ang lahat tungkol sa kanya. Ano naman siyang kakaibang kapangyarihan. At yung sinasabing Tianji, sa tingin ko, puro pagkakataon lang to. Kuya Chuan, itong walang kwentang to. Kung may kakayahan siya talaga. Kung ganoon ang asawa niya, paano pa siya napaglalaruan ko? Nakakainis. Zhang Haotian, igilan mo na. Ang pagpapakitang gilas. Baka hindi alam ng iba. Pero ako, alam ko ng buo. Na isa ka lang. Isa lang siyang mababang uri na manggagawa. Wala siyang alam sa Feng Shui. Hindi ako marunong sa Feng Shui. Kayo ang may alam. Wala kaming alam. Si Mu Daozang ang nakakaalam. Tama, Zhao Baichuan. Mamaya mabubunyag. Ang mga kasinungalingan mo, kahit 10 buhay mo, hindi sapat para magbayad. Zhang Haotian, alam mo ba, anong klaseng tao si Zanshen? Kung ako sayo, agad akong luluhod at humingi ng tawad kay Zhao Baichuan. Baka pabayaan ka ni Zhao Baichuan kung mabai siya. Palalayain ka niya na parang wala kang halaga. Nasaan ang Chenji? Wala akong nakita. Ilang patak lang ang ulan, Chenji na? Susurin ko pang weather forecast. Ako na raw ang kulog at kidla. Ha ha ha. Zhao Baichuan, itong anak na to. Totoong manloloko lang. Sinasabing kaya niyang kontrolin ang hangin at ulan. Hindi ba pinapahirapan mo lang siya? Hahaha. Halos mamatay na, pero hindi pa rin niya alam. Ikaw. Umamin ka na, ikaw ay isang payaso na naghahanap ng pansin. Umalis ka na, huwag pigilin kami ni Mu Daozang na magligtas. Dito ay ang Chia family. Hindi ito ang Zhao family. Anong karapat-dapat mo para sabihing umalis ako? Kayo na ang dapat magdesisyon. Yubing, maniniwala ka ba sa mandaraya na ito ng lansangan? O maniniwala ka sa akin? Timili ka. Pero huwag mong kalimutan. Hindi na naghihintay ang buhay ng lolo mo. Yubing, ang lolo mo, isa na lang siyang hininga. Kailangang mag-isip ka ng mabuti. Ako ang nagkamali na naniwala sa'yo. Umalis ka na, umalis ka na. Narinig mo ba? Lumayas ka naman. Kung ako ikaw, Maghukay ka ng butas at magtago ka na lang. Ha ha ha. Yubing, baka 2 na lang ang oras ng buhay ng lolo. Sa mga nandito, ako lang ang may kayang magpagaling. Sigurado ka bang papayagan mo akong umalis? ikaw ba ang nagbibilang ng mga sako ng pera? Ang galing naman niyang magpangga. Nandito si Mu Daozang. Ano bang sakit na hindi niya kayang ayusin? Ha? Totoo yan. Si Mu Daozang ay parang may mga mata at kamay na abot langit. Kapag siya ang kumilos, Iyak na malalayo si Xiala Oye. Sabi ko nga hindi siya tumitigil sa masamang bala. Iniisip pa rin niyang pagsamantalahan ang gulo. Manlilin lang. Kalokohan. Pagbukas ang Shifang Jume. Sa ganitong payak niyang antas ng kaalaman, hindi niya iyan makokontrol. Hindi lang ang pamilyang Chia, kundi lahat ng nandito ay mahuhulog din. Pagkatapos, mababalot kayo ng masamang kapalaran. At wala nang muling pagbangon. tapos may tapang pa kayong manloko ng tao dito? Alis. Alis. Aray. Aray. Ay, Anong nangyari? Bakit kumidlat na naman? Totoo bang may Shifang Jume na pormasyon? Kidlat lang naman yan. Bakit kayo takot? Isa pang salita pa. Lahat kayo, lumabas. Tama. Nandito ang Tianxi. Bakit ka magpanik? Kung manloko pa kayo, ako ang magpaparamdam sa inyo. Hoy, magpapakalma po kayo. Kanya yan. Kanya po lahat yan. Mali po ako. Mali po ako. Mali po. Mali po. Lolo, lolo. Lolo, lolo. Lolo, anong nangyari sa'yo? Hoy, Yubing, si Fia Laoye ay halos wala na sa oras. Basta't pumayag ka ng makapagpakasal sa akin. Hindi magpapabaya si Master Mu. Isa na lang ang oras ng insenso. Mamamatay na si Xiala Oye. Pagdating ng oras na yan, ikaw ang may sala. Ikakasal ako. ha ha ha. Sage, Ikakasal ako. Ha ha ha. Sige. mag-asawa ka sa akin, maging babae ni Zhao Baichuan. Ito ang buong buhay mo. Ang pinakamatalinong desisyon. Tara, gawin na natin ang seremonya. Teka muna. Ako na. Hoy, bata, matagal na kitang tinitis, alam mo ba? Huwag mo akong pilitin na patayin ka ngayong malaking araw. Sa kapangyarihan ng pinsan ko, madali lang siyang makapatay sa'yo. Hindi niya kakailanganin ng kahit isang daliri. Buhay ka hanggang ngayon. Dahil lang sa awa ng pinsan ko. Ngayon, lumuhod ka agad. Mag-sorry ka kay Zhao Baichuan. Kalokohan. Buhay pa ako ngayon. Dahil sa sariling kakayahan ko. Anong kinalaman niya rito?
Ikaw pa, bakit nagmamadali? Sinabi ni Yubing na pumayag, na ikakasal sayo. Mas mabuti pang iligtas mo muna ang taong iyon. Hindi pa huli ang pag-asawa. Kung hindi, blangkong pangako. Sinong hindi pwedeng magbigay ng blangkong pangako? May punto nga. Si Fia Laoye, Mukhang malapit na siyang mamatay. ito'y buhay ng tao. Mas mahalaga ang iligtas ng tao. Ay, iligtas muna natin siya. Kung magpapatuloy kang magsalita ng isang pangsalita, gagagupitin kita. MM. Kung may mataas na tao tulad ni Muda Uzhang, hindi ba magbabago ang salita ni Zhao Baichuan? Si Zhao Baichuan ay isang malaking tao. Hindi tulad mo na walang hiya. Hahaha. Kaya pala sa mata ng anak ng Zanshen, ang buhay ng isang taong buhay. Hindi kahalaga kaysa isang kasal. Sang-ayon din ako, iligtas muna si Xiala Oye. Pwede naman ang kasal kahit kailan. Pero iisa lang ang buhay. Zhu Baichuan, hinihiling ko sa'yo. Iligtas mo muna ang lolo ko. Pangangako, kapag gumaling siya, ikakasal talaga ako sa'yo, ok? Saji, Mo Tuansang, Nasa inyo na. Lahat kayo, umatras. Umalis. MM. MM. Ah, Hindi pwede. Ang aking Feng Shui Kimen. Bakit nagwala ang bisa? paano nangyari to? Impossible. Ang aking Feng Shui Kimen. Bakit nagwala ang bisa? Paano nangyari to? Noong una kong, basagin ang iyong Jiu Zuan Kunlongju, na-trigger na ang Shifang Jume. Inisip mong ikaw ang matalino. Akala mo sa dobleng aray, ay ligtas ka na sa lahat. Sayang naman. Ang pagkaunawa mo, ay kasing babaw ng iyong galing. Hindi mo alam, kapag na-activate na ang Shifang Jume, hindi na kayang ibalik ng mortal na katawan. Maliban na lang kung si Zanshen, o mga tulad ng tatlong dakilang Tianxi, na nasa antas ng Diyos sa lupa ang kumilos. Baro possible itong mabali. Diyos sa lupa. Saan tayo hihingi ng tulong sa ganito ng lakas? Zhu Xiao, pakiusap sa tatay mo. Iligtas si lolo ko, pakiusap? Yubing, siyempre kayang iligtas ng tatay ko ang lolo mo. Ngunit palagi siyang nakaduti sa hangganan. Hanggang makabalik siya. Baka, hahaha. Kapag nawala na si lolo ko, para saan pa ako mabubuhay? Huwag kang mag-alala. Yubing, calm down lang. May solusyon yan, okay? Daozang. Ha? Daozang, mag-isip ka ng paraan. Huwag ka na magtago-tago. Aksaya hindi na, iligtas nyo na siya. Tigil. Hindi dahil ayaw kong kumilos. Kundi sobrang malas ang juroong ito. Sinira mo ang magandang plano ko, putang ina. Papahirapan kita, hindi ka makakatakas. Alam ko na. Sigurado itong batang ito. Ang may ginawang kapilyuhan. Gusto niyang patayin si Xia Laoyi. May ginawang kapilyuhan. Gusto niyang patayin si Xia Laoyi. Ano ba itong ibig sabihin nito? Siguradong nilabag ng bata ang Feng Shui na layaw. Gusto niyang ikamatay si Xia Laoyi. Ikaw pa, tagalong Hushan pa. Kung payak lang ang iyong cultivation, okay pa rin. Bakit kabastusan pa ang pagkatao mo? Kapag may nangyayari, agad kang nagbabato ng sisi. Tanong ko sa'yo, wala akong galit o hinaing laban sa pamilyang Xia. Bakit naman gagawin kong masama sa kanila? Ikaw, sino ka ba? Hindi ba simple lang iyon? Gusto ninyong gamitin ang buhay ni Xiala Oye bilang panakot na panghihingi ng pabor para paiktin ang pamilyang Xia. Kasama kita buong mga taon. Ilan na tayong nagkasama. Alam ko ng lubos ang maliit mong mga pakana. Alam ko ng lubos ang maliit mong mga pakana. Kung ayon sa sinasabi ninyo, ako ang mastermind sa likod nito, at may sobrang lakas pa. Bakit ko pa babalakin kurutin ang Xia family? Ha? Ang ibig mong sabihin, na pinaratang ninyo ako ng mali? Ano pa ba? Ha. Akala mo ba ang mga tao rito? Pawang mga tanga? Ang mga narito ay mga kilalang mataas na tao. Sino ba ang hindi nakakaalam na? Si Mu Daozang ay kagalang-galang. May kakayahang parang nakakakita ng lahat. Paano siya magkakamali? Kaya, isang sagot lang ang meron. Siya ang palihim na gumulo. Nakita naman ng lahat. Kanina ikaw lang ang humawa. Sa mga gamit ng Xia family. Kaya ano pa ang ipagtatanggol mo? Totoo ba ang sinasabi niya? Yubing, sa paningin mo ba ako, ay ganitong uri ng tao? Wala akong alam sa anuman. Gusto ko lang iligtas ang lolo ko. Talagang wala akong alam. Lolo. Sino rito ang makakaligtas sa lolo ko? Ikakasal ako agad sa sinumang makaliligtas sa kanya. Sino sa inyo ang makakaligtas sa lolo ko? Sino sa inyo ang makakaligtas sa lolo ko? Hayaan ninyo akong subukan. Yubing, huwag kang mag-alala. Kaya ko to.
Mabubuhay ulit si Chialaoy. Lahat kayo, tingnan ninyo ng mabuti. Tingnan ninyo, ano ang tunay na hand-aye, ang kapangyarihang nakakakita at kumikilos. Ha! Ha? Bigla kong naramdaman na mas maluwag na ang paghinga ko. Kanina din ako nakaramdam ng paniniki. Parang may tumitimbang sa dibdib ko. Parang may bagay na nakapres. Nabuwag na ang Shifang Jumei. Sabi mo lang, bumasag na. Ikaw bang bibig dito, na kahit ano ang sabihin mo, sasabihin mo lang. Zhang Haotian, huwag kang magganggap ng santo rito. Walang makapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Isang mababang manggagawa ka lang. Tapos nagmamalaki pa. Binibini. Binibini. Totoo, nagising na si Xialaoye. Anong nangyari sa akin? Lolo, akala ko hindi na kita makikita. Akala ko huli na, Lolo. Ayos lang ako, di ba? Wala nang problema. At salamat talaga sa'yo. Sa pagligtas sa lolo ko. Salamat lang ba? Yung mga pangako mo noon, ikaw na anak ng Chia family. Hindi mo naman babaguhin ang isip mo, di ba? Wala naman akong ganun. Aayos ko na. Impossible. Impossible. Kung totoong Shifang Jumei yon, paano naman naging ganon kasimple? Na napabali mo lang, ikaw ba ay isang lupaing siyan? Naiintindihan ko na. Siguro kaglit lang. Ang spell ni Muda Ozhang ang nagkaroon ng bisa. Si Zhang Haochan. Basta swerte lang siya. Nagnanais manakaw ang nagawa. Gusto lang niya mag-angkin ng kapurihan. Muda Ozhang. Ha? Ganun ba? Kakabreak ko lang ng pattern kanina. Mapagkumbaba ako. Hindi ko sinabi Wala ka bang hiya? May kakayahan ka ba talaga? Papahirapan na ng Tianji lahat, at hindi ka pa man hinahon? Tianji, Nasaan ang Tianji? bakit hindi ko makita? Halika na, batugin na ako ng langit. Ha 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 ha. Ay naku, anong nangyayari dito? Patay na si Muda Ozhang. Baka nga talagang may sinasabing Tianji. Koinsidensya lang yan. Sigurado akong koinsidensya. Wala namang tribulation ng langit. Yan. Maliwanag, hindi ka man lang nakapagpa-aksidente. Kaya naipas lang mo si Dawis mo. Hoy! Hindi ba't sabi nyo, basura ako? Paano ko kaya yan? Wala akong ganyang lakas. Putya, Iutos ko ngayon sa enforcement agency. Para ikaw ay mahuli at ikulong. Is-seal ang buong lugar. Kahit isang langaw, hindi makakalabas. Ah, Ayos, dumating na ang enforcement chief. Si Chief Hua ay pangunahing alagad ni Zanshen. As sa murang edad pa lang, ay naging zanwang level na siya. May hawak sa buhay at kamatayan. Nasa ilalim lang ng isa, higit sa libo-libo. Ganito kalaking tao. biglang dumating sa Jiangcheng. Ang pangyayari ngayon, malaking usapin ito. Narinig ko na nagpapa-hypnotize ka. Nagsasabing papalapit na ang tribulation ng langit. Ignan natin nga, sino sa Jiangcheng ang may lakas ng loob gumawa ng ganyan? Ito pala yang bata. Nagpapalala ng usapin. Sinasabing papalapit na ang tribulation ng langit. Nakakatakot. Hahaha, tribulation ng langit. Katawa-tawa. Sa Jiangcheng, ako ang langit. Kapag ako nagalit, doon darating ang tunay na kalangitang pagsubo. Kuya Hua, Jiangcheng ay teritoryo mo. Sa tingin ko, itong tuta. Sinadya talagang sumasalungat sa'yo. Uta, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, umamin ka agad sa ginawa mo. Baka hayaan kitang mamatay ng may dignidad. Pangalawa, pwede mong ituloy ang iyong tigas ng ulo. Babasagin ko ang bawa, buto, sa katawan mo, para hindi ka makahanap ng buhay, o makamatay man lang. Maraming tao dito ang pwedeng maging testigo, di ba? Nakita nyo kanina, si Zhang Haochen, ang nagbasag ng Shifang Jumi Formation, at nagpagaling sa lolo ko, tama ba? Bakit kayo ganyan? Malinaw na ang lahat. Nagpapakunwari lang ang taong ito, at kinukuha ang kredito ng iba, nang mabigo ang kanyang plano. Sinalakay niya si Daoismo. Ako'y kumakatawan sa Jiangcheng Enforcement Bureau. Ipinapahayag ko ang hatay na kamatayan. Ako'y kumakatawan sa Jiangcheng Enforcement Bureau, at ipinapahayag ang hatay na kamatayan. Ha? Anong ginagawa nyo? Ginoo, sila ay mga general ng Enforcement Bureau.
hindi namin sila mapipigilan. Ang mismong pinuno ng Enforcement Bureau, ang unang disipulo ng Zanshen, wala lang, kasabwat lang ng mga mandaragit. Isang basura na tumutulong sa tirano. Talaga namang, di ka umiyak hanggat di mo nakikitang kabaong. Sehwa ang Zenwang. Pipiga ka niya hanggang mamatay, kasing dali lang ang pagpisil ng langgam. Gets mo? Astig ba yun? Sinabi ko na, kahit dumating ang mismong Zanshen, kailangan pa rin siyang yumuko sa akin. Ha 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 ha. Magaling, napukaw mo ang galit ko. Ako na mismo ang kikilos, para malaman mo. Ano ang tunay na impyerno sa lupa? Xia Laoye, anong gagawin namin? Kanina, iniligtas ka ni Zhang Haotian. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay siya rito. Huwag magalala, iwan mo kay Tsialaoye. Hua Sizhang, ang binatang ito, ay nagligtas ng buhay ng aming mga tao. Kahit medyo mayabang, hindi naman karapat-dapat siyang mamatay. Sana, Hua Sizhang, tingnan ninyo ang kapakanan ng aming mga tao. Arusahan na lang siya ng bahagya. Huwag ninyong kunin ang kanyang buhay. Xia Laoye, talagang lalabas para manawagan. Ang pamilyang Xia, sa Jiangcheng, ay itinuturing na isang malaking angkan. Si Xia Laoye ay respetado at may mabuting reputasyon. Kung siya mismo ang lalabas, baka mabuhay pa itong batang ito. Ile, Xia Laoye. Xia Laoye. Xia Laoye. pinag-uusapan mo pa ang mukha sa akin. Karapat-dapat ka pa ba? Patay na tong batang to ngayon. Kahit dumating ang Xianwang, wala pa rin. Sabi ko nga, kahit dumating ang Xianwang, wala pa rin. Sabi ko nga. Bakit kumukulog na naman? Mamamatay na naman ba to? Ito pala. Ay, tingnan mo ang duwag mong itsura. Nandyan si Hua Sichang. Ilang simpleng kidlat lang. Hindi naman ito karapat-dapat ikabahala. Tama. Si Hua Sichang ang parang langit ng Jiangcheng. Kahit pa may kalamidad mula sa langit. Dahil nagalis siya. Nakikita nyo ba? Gusto kitang patayin sa kalagitnaan ng gabi. Sinong magatagal sa'yo hanggang bukang liwayway? Xia Laoye. Yubing. Kakarecover lang ni Xia Laoye mula sa mabigat na sakit. Tinutulungan ninyo muna siyang magpahinga. Xiao Die, samahan mo si Uya Laoye pabalik. Opo, miss. Mga ordinaryong tao, nangahas kayong magpakilalang may tadhana mula sa langit. Payo ko sa'yo, mahina talaga ang kapalaran mo. Hindi mo kayanin ang ganitong bigat ng karma. Kuya Hua, hindi na ako makapaghintay. Patayin mo na siya, huwag mong hadlangan ang pag-asawa ko. Mukhang malapit na ang kamatayan mo. Alagang nababaliw ka na. Nagsasalita ka na ng kalokohan, di ba? Ha 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 ha. Hindi pwede kung ganito pa. Tiyak na mamamatay siya. Huwag ka nang magsalita ang walang kwenta, pwede ba? Zhu Baichuan, nakiusap ako. Palayain mo si Zhang Haotian, pwede ba? Kung kailangan, hihingi ako ng awa. Pakakasalan mo ako. Basta si Zhang Haotian. Lumuhod, magpakumbaba at humingi ng tawad. Paisipin ko pa. Ang pagyukong ito, libu-libong taong lalim, hindi mo kakayanin. AMEA hahaha. Ang yabang mo talaga. May sinasabi ka pang libu-libong taong lalim. Isang suntok ko, 20 taon ng lakas. Matitigil mo ba yan? Sige, kung kaya mong yumanik sa akin, mapapapasunod mo ako kahit kalahating hakbang. Patatawarin ko ang kayabangan mo. Hindi ko babantayan ang kawalang-galang mo. Sige, dadalhin na kita sa kabilang buhay. Oh. Ah. Hoy, Ah. MEA. Sino ka ba? Bakit mo ako hinaharang? Chen Yuan ng Chen Shifu mula Longhushan. Dakilang master na sa Chen Yuan? Mula sa Tianchi, Fu pala siya. Ang Tianchi Fu ay nasa ibabaw ng mundong mortal. Isang sagradong santuwaryo para sa pagsasanay, kung saan nagmula ang maraming Diyos sa lupa. Ngunit kailanman silang hindi nakikialam sa mga gawaing pandaigdig. Bakit sila biglang napadito sa Jiangcheng? Alam ko na. Siguro dahil sa kaso ni Daoismo. Si Daoismo ay galing rin sa Longhushan. At namatay dito. Kaya ang Tianchi Fu ay bumaba sa bundok para managos sila. Aha, isa ka palang dakilang master ng Longhushan. Paumanhin sa hindi pagalang. Ano ang dahilan ng pagdating ng dakilang master? Dito. Ako si Hua Jianfeng, punong direktor ng tanggapan ng pagsasakatuparan sa Jiangcheng. Dito, wala akong hindi kayang gawin. Ang pangalan mo ay Zhang Haotian. Ang mga pagsubok mula sa langit kanina,
Ikaw ang nagpasimula niyan. Ayaw ko ng silantro. Kumakain ka ba ng silantro? Anong koneksyon nun? Sa tanong na tinatanong ko. Nga, pero kung ako ba ang gumawa kanina, ano naman ang kinalaman nun sa'yo? Ano bang nilalang ka? Di ka ba nagtataka na magsalita ng ganyang tono sa guro? Juro, lahat kami rito ay maaring magpatunay. Siya ang pumatay kay Dao Zhangmu. Tama, siya ang salari ng pagpatay. Hinihiling namin na mapatupad kayo ng batas sa ngalan ng langit. Parusahan ninyo ang salbaheng ito ng mabiga. Guro, mayroong pagkakamali. Si Dao Hangmu, ang siyang unang nagpabagsak sa pamilya Xia. Nagingatan ba ito, si Anwangbi? Zhang Haotian, nagasala ka laban sa Longhushan. Apos na ang laro mo, kumunta ka na sa imbiyerno. Ihihingi ng hustisya para sa aming guro. Susunod kami sa paglilingkod sa harap ng Shenwang. Ano? Siya ba ang Xianwang? Siya ba ang Xianwang? Ano ang Xianwang? Malakas ba siya? Siyempre, ang Xianwang ay nakatataas. Guro, ako'y bumabati kay Zhang Haotian. Ibig niyo sabihin si Zhang Haotian ang Xianwang. Impossible. Paano siya magiging? Pinakamataas na Xianwang? Ang Xianwang, harian ng mga Tserlang. 3,000 taon na ang nakalipas. Nagpakasakripisyo para sa sangkatauhan. Lumaban siya sa Sinmo. Kaya naglulon sa Lonhuis. At ang Longhushan Chen Shifu, ang Shoshan Senjianpei, at ang Penglay 72 Dongtian. Lahat iyan ay mana ng naunang hari. 3 milyong mga Diyos sa langit. Zhufian Sword at iba pang sandeta. Iyan ang dangal ng naunang hari. Pero ang taong to, tingnan mo yung anyo niya. Walang bakas ng ehemplong hari siya. Master, siguro nagkamali kayo? Nagtatanong ka ba sa paningin ko? Hindi ako humahamon. Baka lang may hindi pagkakaunawaan? Sapagkat ang Xianwang, matagal nang hindi lumalabas sa mundo. Sabi ko siya nga iyon. Malapit na ang malaking sinmo na sakuna. 3 mga ancestor ay lalabas na rin. At mag-host ng Sun Shenhui. Nananawagan kami sa Xianwang na bumalik sa Chen Shifu at manguna sa lahat. Ay, ganun ba? Kasama rin sa bahagi ko ang Longhushan. Ika nga, bahagi iyon ng aking karma. Kung ganyan, sasama akong umalis sa'yo. At saka, pagbalik ko rito, Kukunin kita bilang asawa. kaya dapat sundin mo ang pangako. Anong sinasabi mo? Kung hindi ka pumapayag, maninira ako dito sa pamilya Chia. Tigil diyan. Hindi pa tapos ang ating kasunduan. Asang alis ka na lang ba? Hindi pa tapos ang ating kasunduan. Uwi ka na lang ba? Ano nang ibig mong sabihin? Walang espesyal. Kasi siya raw ay isang Xianwang. Sigurado siyang kayang saluhin ang suntok ko. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang maging katunggali ng Shenwang? MS Chen, hindi naman kami. Hindi naniniwala sa'yo. Gusto lang naming makita. Gusto naming magbukas ng mata. Tama, kayo sa Tian Shifu ay tila nasa itaas ng lahat. Pero huwag kalimutan ang Zanshen Hall namin. May sarili rin kaming mga lupain Tien. Kung akayin niya ang Zanshen ng may pagmamali at putol mong salita, asahan mo ba na maiuwi ninyo siya? Kayo sa Tian Shifu, sadyang napakamakapangyarihan na naman, ha? Kayo sa Tian Shifu, sobra kayong mapang-api. Hindi ba kami tao rin? Ang Zanshen ay, ang tagapangalaga ng Juzhou, nakamit niya ang pambihirang kagumpay sa digmaan. Di siya gumalang kay Zanshen. Hindi namin siya pakatawarin. Kung hindi siya magpapaliwanag ngayon, huwag kayong alis. Hindi siya makalabas. Gusto niyo bang makipagdigma sa Chen Shifu? Isang suntok lang naman, di ba? Sage nga. Huwag mong pakinggan sila. Nilalaik ka lang nila. Inaalala mo ba ako? Tayo na lang magpusta. Kung mabubuhay ako, kailangan mong agad na. Tawagin akong asawa. Anong oras na ito? Sinusubukan mo pa ring pag-usapan yan? Nasa antas siyang Zhanwang. Pwedeng mamatay talaga. Kung wala ka pa ring tapang para rito, ano pa bang karapatan ko para pakasalan ka? Halika na. Hey, bata, isipin mong mabuti. Pag ginamaan ka ng suntok ko, baka patayin ka na. May gustong sabihin bago ka mamatay. Tama na ang salita, simulan na. Sig. Ipapadala kita sa kabilang buhay. Ipapadala kita sa kabilang buhay. Napakahina. Pagbagsak ng suntok ko, ayan itong patayin kahit isang baka. Pero siya, wala namang tama. Diyos ko, ang lakas niya. Gaano ba kakilabot? Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang buong santok ni Hua Sesang. Hindi kumibo kahit isang buho. Hindi ba siya talaga ang sinasabing Xianwang? Impossible. Impossible. Naintindihan ko na. Siguro sinadyang humina si Hua Sishang. Paano yun? Isipin mo. Sa harap ng napakaraming tao, patayin si Zhang Haotian. Saan ilalagay ang dangal ng Chen Shifu? Saan nila ilalagay iyon? Kaya sinadyang humina ang pinuno. Para hindi mapahiya ang Longhushan. Ito ay tungkol sa pakikisundo at pabor.
Ayaw nilang maging masyadong hiya ang eksena. May punto, ang Chen Shifu at Zhan Shenhao. Sila ang mga haligi ng Jiuzhou. Di naman kailangang tuluyang magbuwag na mukha, di ba? Tama, si Kuya Hua. Bilang head ng Enforcement Bureau, paano siya magiging hangal na? Para lang sa pansamantalang panalo? Di ba, Kuya Hua? Tama. Ganoon talaga ang iniisip ko. Hindi lang magiting si Chief Hua. At matalino pa talaga siya. Ang laki ng puso niya. Malawak ang pananaw niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Talagang mas mahina siya pagdating sa galing. Mananalo pa siya nun? Sedge na nga. Itong usaping to, kayo na ang panalo. Tara na. Ikaw, Hoy, Chief Hua. Yung naunang suntok tapos na. Ngayon ako naman. Yung naunang suntok tapos na. Ngayon ako naman. Yung naunang suntok tapos na. Ano? Jago kang basura. Akala mo ba kaya mong magmalaki? Pinatawad ka na ni Kuya Hua. Tapos nagmamalaki ka pa? Sa kakayahan mong pang-amateur lang. Hindi ka man lang marunong pumatay na manok. Sedge na, halika. Santukin mo si Kuya Hua. Kung kumunot ang noo ni Hua. Tapos ka na. Kuya Hua, ayoko talaga sa taong to. Hayaan mo siyang suntukin. Suporta ko sa'yo, sa moral lang. Sedge. Ako. Zhang Haoshan, Sage. Hindi. Emye, Ha 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 ha. Natakot ka. May tinatagong patay na daga sa baywang mo. Nagpapanggap lang ng mga ngaso. Pero hindi pa rin siya makalapit sa akin. Huaje, Sedge nga? Magyuko ka at humingi ng tawad ngayon din. Baka palayain ka pa ni Huaje, di ba? Alagang malakas si Huaje. Yukod ka at umaming ngayon din. Saka ka namin papalayain. Tanungin mo siya, kung yuyukod ako sa kanya, akalain ba niyang tatanggapin yun? Nakakatawa kung totoong gusto ni Huaje. Kaya kanyang patayin gamit lang ang isang daliri. Di ba? Huaje. Hoy, Huaje, parang hindi maganda ang kulay na mukha mo. Gusto mo ba Si Director Hua talaga ang malaki ang loob. Pasensya na, aalis na kami. Sino ba ang umutos sa'yo? Hindi, Huaje. Bakit mo hinayaan silang umalis? Sinasabi ko sa'yo Huaje. Ayos lang ako. Mali ang tiningin namin sa batang yan. Alaga, marunong siya. Ano? Si Director Hua mula sa Zanwang Realm. Tinalo siya ng batang yon. Pero si Zhang Haotian, halatang walang kwenta. Saan naman niya nakuha ang ganyang kakayahan? Ano, may tapang ka pa ba? Ganyan ka lang susuko. Saan namin ilalagay ang dangal ng Zhan Shenhao? Ano, gawing wala lang ba? Malapit na ang Sun Xianhui. Pumunta ka kagad sa Chen Shifu. Hanapin mo ang Shengzi. Kailangan niyang malaman. Na may ibang magtutunggali. Sa posisyon ng Xian, huwag na muling isinilang. Tiyak nakikilos siya. At papuksain ang basura na yon. Pagdating noon, hindi ba magiging sayo pa rin? See you, Bing. Hahaha, ang galing, papatayin gamit ang kamay ng iba. Kuya Huang, may plano ka talaga. Sama ka sa akin. Kailangan ka namin. Hindi, itong business pumunta ka mag-isa. Kailangan kong magagaling, magpahinga muna. Sedge na nga. Magpa-if ka, magpahinga ng 2 araw. Yun na ako. Sasama rin kami. Kuya, hintayin mo ako. Ayaw ko nang mamatangga sa halimaw na yon. Narinig ko na tinanggihan mo. Ang pag-propose ni Zhao Beichuan. Ganyan kalaking bagay. Paano mo nagawang hindi makipag-usat sa akin? Ma, ginamot ni Zhang Haotian ang sakit ng lolo. Wala akong kailangaw. Pakasalan si Zhu Baichuan. Naisip ka ba? Si Zhao Xiao anak siya ng Zanshen. Pag pinakasalan mo siya, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at damit buong buhay mo. At pati ang Xia family, tataas din ang estado natin. Ang pulubi mong yan, ano ba siya? Hindi ko pinahihintulutan mong sabihin ganyan sa kanya. May utang siya sa pamilya natin. Swerte mo, lumipad na ang pakpak mo. Pagbabay, hindi dapat pigilan. Bakit nagkaanak ako ng isang walang utang loob na anak? Ma. Ay. Ma, anong nangyari sa iyo? Hindi ko pinapansin yan. Kung kilala mo pa ako bilang nanay mo. Sumama ka kay Zhu papuntang Longhushan. Nagdaraos diyan at Sunsianhi ngayon. Kung may pagkakataon kang makita ng makakatuwang kapalaran. Ang Xia family, sa buhay na ito, hindi na mag-aalala pa. Sige, susunod ako sa'yo. Ayos na ba? Jinong Li, ako ang pinakamagiting ng dakilang Xia. Anak ng dakilang Zanshen ng Daxia. Kaibigan ako ni Chu Shengzi. Ngayon, asahan ninyo ang aking pag-aalaga. Kung kaibigan ni Shengzi, kaibigan din ninyo ako, Li Yuhen. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako. Hindi hahayaan ang mga basurang iyan ni Ken Yuan. Makapasok kahit isang hakbang dito. Maraming salamat po, Master Li. Tita, napag-usapan na. Mamaya makikita na natin. Ang 3 dakilang guro. Zhao Xiao, talaga namang kayo ang galing. Nakapagkakilanlan pa. Kay Holy Son Tiu at Master Li. Mataas man ang ranggo ni Holy Son Chu. Hindi rin ako dapat baliwalain. Kaya natural na makakapasok ako diyan. Siyempre, anak kayo ni Zanshen. Representa kayo ng Zanshen Hall.
Kahit ang Chen Shifu ay kailangan ding magbigay ng respeto. Si Zhang Hao Chen ngayon ay nabisita ang Chen Shifu. Kahit wala si Zhou Xiao, makakapasok pa rin tayo sa bundok para manalangin. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Isang simpleng manggagawa lang siya. Paano niya kayang maging ang mataas na Xianwang? Siguradong nagkamali si Chen Yuan. Kapag lumabas na ang 3 dakilang immortals ng lupa, maubos na ang lahat ng kasinungalingan. Pagkatapos, magiging kahihiyan ang lahat ng tao. Kung makikita natin ang 3 dakilang guro, matanggap payo nila, makakakuha tayo na suporta ng lahat ng mga eskwela ng diwata. Sabay-sabay na lalaban-laban sa sin mo. Sige, samahan kita sa paghaharap. Iyon ang punong apo ng Longhushan. Ha? Ay. Ha? Shekian. Kapatid na babae, dumating ka na sa tamang oras. Kailangan mong ipaglaban ako. Siya yon, nandito nga rin siya. Si Liu Zhen na amoy uwak na babae. Hindi niya ako pinapayagang sumali sa Fonsenhe. Liu Hen, ano ba kapatan mo? Napigilan kaming mga tao ng Daozhen. Na lumahok sa Tsunshenhe. Akala ko kung sino itong walang kwenta. Pero siya pala ay taong Daosen. Hindi na nagkamali si Li Xianxi. Talagang nangunguna siya sa linya ng Daoshu. Maganda at malakas pa. Siya at sa Chen Yuan ay matagal nang nag-agawan ng posisyong santa. Matagal na silang may alitan. May magandang palabas tayong mapapanood ngayon. Liu Hen, bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Dahil ako ang huling disipulong Shangking Zushi. Sapat na ba ang dahilan na yan para sa'yo? Ano? Tama. Habang wala ka sa Tianshi Fu nitong mga nakaraang panahon, ako'y napabilang na. Sa ilalim mong pamumunong Shangking Zushi. Gusto mong sumali sa Konsianhe? Madali lang. Kailangan mo munang maunawaan ang iniwan mong Uyanwang. Ang Wuzi Chanbi. Diyan ka lang makakapasok sa Tianjie. Para masilayan ang 3 matandang mag-apa. Liu Hen, ang labis mong pakitang taas. Kung ganoon, ay hindi na ba makikita ng lahat? Ang ating mga patriark. Ano naman kung ganoon? Inihulang ating mga patriark. Malapit na ang malaking kapahamakan. At muling babangon ang sin mo. Kung makapasok sila sa ating puk, ay siguradong magdudulot ng malaking sakuna. Ginagawa ko lang ito para sa Chen Shifu. O baka naman ang linya ninyong Daosen ay puno ng mga intil. Na hindi nga makaintinding isang karakter? Kung ganoon na nga, ay huwag na kayong magsanay. Maghiwalay na kayo agad. At umuwi na kayo para magtanim ng patatas. Liu Hen, lumalampas ka na sa katwiran. Nais mo bang magharap ng lakas? Sige lang. Kung talo ka, kailangan mong aminin na ako sa Liu Hen. Ang tunay na unang santang Longhushan. Ay, segna. Hayaan ninyo sa akin. Isa lang itong Wuzi Chanbei. Kahit ang pinakamahinang alagad, ang linya ng Daosen namin, ay kayang mag-decode nito. Amy, Ikaw na. Santo ng sekta. Huwag magpakabata, sinubukan ko na kanina. Ang Wuzi Chanbi na ito. Ay iniwan ng Xianwang. Nandyan nakatala ang mga aral ng immortality. Noon, ang ating Yisangzu ay naliwanagan at natanggap ang pamana doon. Kaya naitatag ang Longhushan. Ako na maliit na tao lang. Paano ako makaka-inspire o makakaunawa ng ganoon? Ayos lang yan. Isa lang yang sirang lapida. Baka noong nasa Xianji ako noon. Aksidenteng tinapon ko lang. Di ko inakala na may gagawang kayamanang ito. Nakakatawa nga. Anak ng loob. Ikaw ba, karapat-dapat ka ba? Nakwestiyonin ang sagradong bagay ng ating sekta? Gusto mong mamatay? Ikaw ang papatayin ko. Lord Xiang, umatras ka. Ito ay personal kong alitan sa kanya. Ha? Kung nandito ako, wala ng personal na alitan. Tuloy. AM. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ano, hindi sapat ang kahihiyan, gusto mo pa? Gusto mo pang isa pang hangganan? Shengze, putang ina mo. Ha 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 ha. Uy, tingnan. May sulat na. Alaga, may sulat na. May sulat na. Alaga, may sulat na. Ha 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 ha. Sabi ko na. Hindi ako tanga. Kanina wala pa naman sulat, di ba? Anong nangyari? Nangdaya ba? Ikaw pa ang nangdaya. At pati buong pamilya mo nagdaya. Grabe. Naku, bigla akong sumabog ang inspirasyon. Na-enlighten ako, hindi ba puwed? O anong sasabihin mo ngayon? Kahit sa aming Daosen na sekta, ang pinakamahinang disipulo ay nakaintindi na ng aral nito. Di na pag-usapan pa ang iba. Imposible, kakabigo niya kanina. Paano siya gagaling ng ganito kabilis? May problema rito. AM, Aba, siniraan niya ako.
Sa tingin ko, naiinggit ka sa akin. Gusto mo ang katawan ko. Ha? Tumingin ka muna sa sarili mo. Nainggit ako sa'yo? Sa susunod na buhay, Emye. Hoy, narinig niyo lahat yan? Siya, handang ialay ang buhay niya para sa akin. Huwag kayong main love kay kuya. Isang alamat yan. gusto mo bang mamatay? Hoy. Hindi mo ako makukuha. Kaya gusto mong sirain ako, di ba? Ang pervert mo. Sobrang mahal ko yan. Kung may kakayahan ka, lumabas ka dito. Nagtatago ka sa likod ng iba. Ano ka bang lalaki? Liu Hen, sobra ka na. Ami, ang tunay na disipulo ng Dao. Napatunayan na, hindi siya alang kwenta. Kung aso ka man, huwag kang haharang. Alis ka diyan. Kung may kakayahan ka, talunin mo ako. Kung hindi, wag mong asahang makakalusot ka rito. Suntukan na, natatakot ka ba? Suntukan na, hindi ako takot sa'yo. Lem. Ha. Ken Yuan, hindi ka pa karibal ko ngayon. Ulit. Sige, susunod na. Papatayin kita. M. Ah, paano posible yan? Ha? Sa harap ng naunang hari, sinong maglakas loob na magwalang galang? Sa harap ng naunang hari, sinong maglakas loob na magwalang galang? M. Nagsasabing siya ang Qianwang. Ang laki ng bibig mo. Siya ang binata ng Long Hushan, si Chu Wuzong. Matagal na kaming naghihintay. At dumating na rin siya. Mabuhay ang binata. MM. Sino naman siya? Si Chu Wuzhong, itinuturing na pinakamahusay na talento ng Long Hushan sa 1,000 taon. Ano kung talento siya? Naunawaan na namin ang mga inskripsyon sa Tibray, kaya makakapasok na kami. Isang salita lang. Akala mo makikita mo agad ang tatlong dakilang Panginoon? Saan pa mangyayari yan sa mundo? Kung ganoon, astig ka pala. Bakit hindi mo subukan? Tingnan natin. Buksan mo ang mga mata mo. Magmasid ka. Ha? Ang dami ng salita, parang naging kula na. Siyempre, ang talento ni Chu, napakabihira. Ang simpleng Wuzi Chenbi, wala yan para sa kanya. Nakikita mo ba, ang talento ko? Karapat-dapat ka lang tumingala. Ako ang totoong inaasahan ng lahat. Ang anak ng tadhana. Kishi Oyong, ang galing mo naman. Ikaw ay anak ng tadhana. Si Zheng Haochen ang reinkarnasyon ng Shenwang. Anong kalokohan tong sinasabi mo? Sinasabing siya ang reinkarnasyon ng Qianwang. Patunayan mo sa akin. Huwag kang umabante ng sobra. Hindi naman, no? Hindi naman, no? Isang tunay na reinkarnasyon ng Xianwang. Hindi yata kaya mag-activating. Kahit isang bato na memorial, no? Ikaw. Bato lang yang sirang lapida. Ako na. Jinong Xiangwang. Sigurado ka ba? Ang dami ng tao ang nanonood sa'yo. Kung mabigo ka, Relax ka lang. Zhang Haochen. Ha 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 ha. Isang salita lang, ha. Madaling maintindihan ang kahit may counting abilidad. Kahit sino ay makakaintindi ng isang salita. May isa pa ngayang basura. Sinasabi ko sa'yo, nga nagpapatunay kang reinkarnasyon ng Xianwang. Sa antas mong ito, wala ka bang hiya? 8. Tingnan mo. May nagbabago na. Anong nangyayari? Bakit nagbabago pa rin ang karakter na to? Ako rin, unang beses ko. Makakita ang ganitong pangyayari. Kahit anong magbago, isang karakter lang naman. Hindi pa rin makakapatid sa akin. Tingnan ninyo, may pagbabago na naman. Xiandi Suan, baka ang susunod ay Huang. Nagsusulat ka ba ng sutra o ano? Tumahimik ka. Kung hindi ka magsasalita,
Hindi ibig sabihin na akalain kang pipi. Noong nakaraan, ang naunawaan niya ay parang isang buong tula. Siya ang talagang pinili ng kapalaran bilang reinkarnasyon ng Xianwang. Sige, kung gusto mong mamatay, nilalandi mo pa ang sagradong anak. Huwag mong idamay ang Xia family namin. Zhang Haotian, kung ganito lang ang kaya mo, lumayas ka na pababa ng bundok. Hindi ka karapat dapat manatili roon. Bakit ka nagmamadali? Tingnan mo ulit. Tiandi Xuan Huang. Iyan na ang ika-4 na karakter. Sabi nila, lahat ng nagmumuni-muni, naunawaan nila ay mga magkakahalong salita. Walang ayos o pattern. Bakit kaya siya nakakaunawa ng pattern? Ano ba talaga ang nangyayari? Zhang Haochan, laban. Naniniwala ako sa'yo. Naku, Ha? Huwag kang magyabang ng maaga. Tiandi Chuan Huang 4 lang ang salita. Kung dahil lang diyan siya, naituturing na Tian, Wang na muling isinilang. Hindi ba't ibig sabihin nito mas mataas pa ako kaysa Tian Wang? Chu Xiao, huwag kang lumabis. 4 na salita na ang nagpapakita ng pambihirang talento. May karapatan siyang makapasok sa Sun Qianhui. Sa dalawang salitang Tian Wang, ito ay simbolo ng pamana ng Tian Shifu. Kung hindi niya ako malalampasan, ano pa ba siya? Wala namang kwenta hanggat ganyan. Tama si Chu Shengzi. Suportado namin si Chu Shengzi. Sobra na ang panunupil ninyo. Chen Yuan, ang kalooban ng bayan ay kalooban ng langit. Ipinapahiwatig mo bang kikilaban ka sa langit? Siyang Wang na. Kaya maabot mo pa ba ito? Walang problema. Then manood kayo ng mabuti. Panoorin ninyo ito ng mabuti. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ito ang Dunjia Chenshu. Nang kilalanin ng Qianshu si Zhang Haochen bilang kanyang Panginoon, iyon ang ibig sabihin. Siya ang pinadestinyong magmana ng kapalaran. Siyan Wang na muling isinilang, Zhang Haochen. Sino pa ang magkatangkang tutol dito ngayon? Hindi ako pumapayat. Nakuha niya ang Dunjia Qianshu. Ngunit hindi ibig sabihin na siya na ang reinkarnasyon ng Tianwang. Noong araw si Master Zhang ay naliwanagan din sa Dunjia Qianshu, kaya itinatag ang Qian Shifi. Ibig ba sabihin nito na si Master Zhang ay Tianwang din? Chu Xiao, huwag kang umabante ng sobra. Sa totoo lang, nakuha na namin ang pagkilala ng Wuzi Chanbi. Kaya makakapasok tayo sa Sun Qianhui at makikiharap sa 3 mga ancestor. Ginoong Xianwang, alis na kami. Sandali lang. Xianwang, Sa sitwasyong ito, kung alis ako ngayon, baka habang buhay, bawat tao ay manunukso sa akin, at titingnan kami na mababa. Ginoong Xia, hindi ba sinusubukan mo na diretsong magsimulang magpagnilay dito? Emye, Ang Dunjia Shenshu ay pinakamataas na lihim na akla, at napakahirap aralin ito. At ngayong susubukan mong magensayo agad rito, wala kang yan. Zhang Haochen, sobra kang mayabang. Akala mo ba talagang ikaw ang walang katulad na Tianwang? Man o hindi, malalaman mo rin agad. Xianwang, ang hininga ng kanyang katawan. Patuloy siyang lumalakas. Posible bang siya talaga ang Xianwang? Hindi pwede. Hindi dapat lapastanganin ang Tianwang. Kung siya nga ang Tianwang, at hindi tayo nagpagalang kanina. 4 na Tianjun. Matagal na sana tayong pinatay nila. Tama na. Ibig sabihin, ang pagkamaaway ng Qianwang. Hindi niya pinag-abala ang kayabangan ninyong mga mortal. Siya ba talaga ang Xianwang? Hindi kayo ang magpapasya. Tanging 3 dakilang Zoshi lang ang makakapagbigay ng huling hatol. Hintayin niyo lang lumabas ang 3 Zoshi. Kusang mabubunyag ang kanyang kasinungalingan. Ngayon, naunawaan ko na ang Dunjia Chanshu. Ano pa ba ang magagawa ninyo sa akin? Anong Dunjia Tianshu? Sinasabi ko sa inyo, napaniwala kayong lahat. Wala siyang iba kundi isang salamangkero at manloloko. Kung talagang may kakayahan ka, bakit ako napunta sa bisig ni Sun Xiao? Ama nga. Kung ikaw nga ang Xianwang. Hindi ba ako? Napahiya, niloko ba ko ang Xianwang? Hahaha, nakakatuwang isipin. Nakakainis, Sun Xiao. Wala siyang iba kundi isang mabahong tagabuhat ng ladrilyo. Paano ito pwede? Iyon bang kataas-taasang Qianwang? Inaakala ninyong pwede ninyong bastusin ang Xianwang. mga babaeng tulad mo, maghiwalay kay Zhang Haochen. Ang pinakamalaking pagkakamali mo, kasi nawala sa'yo ang isang pagkakataong kumapit sa makapangyarihan, ang pagkakataon sa yaman at karangalan.
Pangahas kang mang-insulto sa akin. Hoy, hoy. Anong ginagawa mo? Siya ang babaeng gusto ni Zhao Baichuan. Binugbog mo siya. Paano ko ipapaliwanag kay Zhao Baichuan? Ito ba ang lalaking pinili mo? Napakahusay mo ha. Emmy, Emmy. Zhang Haotian, iwanan ang mga ganyang tao. Ay napakatalinong desisyon. Siyempre naman, pag matapos namin dito, dapat tuparin mo ang pangako, hindi ba? Anong oras na ito? At pinag-usapan mo pa rin yan? Kailangan kong isipin din para sa aking malaking desisyon sa buhay. Yemem. Mga per, ngayon per-pereho tayong nasa perehong sitwasyon. Ngayon kailangang mamatay si Zhang Haoshan. Tandaan mo yan. Ngayon, maliban kay Zhang Haoshan, ang Zhen Shenhao namin, ay buong lakas na susuporta sa'yo. Maging susunod na pinuno ng Chen Shifu. si Zhang Haoshen ay nakaunawa ng Dunjia Chanshu. Siya ang walang dudang reinkarnasyon ng Xianwang. Magluhod na kayo. Magsalang pugay sa Tianwang. Bakit magluhod? Huwag kayong magluhod. Oh, halika, halika. Bumangon, bumangon. Kung talagang ikaw ang Tianwang, tatanggapin mo ba ang laban sa akin? Chu Wushong, nababaliw ka ba? Mangahas ka pang hamunin ang Xianwang. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan mula sa langit? Ang reinkarnasyon ng Tianwang ay ako lamang. Iyan ang Dao Chuan Shengzi, Chu Wushong. Kung hindi niya ako kayang talunin, ano ang karapat-dapat niya para tawagin Tianwang? Zhang Haotian, kung talagang ikaw ang reinkarnasyon ng Xianwang. Siguro malakas ka naman, hindi ba? Kung hindi ka manlaban, kaya ikaw ay isang eking naggapanggap para makilala. Hehe. Anong paarte-arte? Zhang Haotian, para patunayan na ikaw ang Tianwang, simple lang. Labanan mo ako. Kung ikaw ang manalo, aminin kong ikaw ang reinkarnasyon ng Tianwang. Akatapos lang magising si Haotian. Si Chu Wushong ay maaming kaon ng nagsasanay. Naabot niya ang sukdulang antas. Maliban sa 3 dakilang sinaunang guro. Baka walang makapipigil sa kanya. Wala ka pang karapatang hamunin ako. Hinahanap mo ang kamatayan. M. May utos ang 3 dakilang ninuno. Ha? Ipatawag si Zhang Haotian. Chu Zhong, pimasok sa Chen Shifu. Lumabas na ang 3 dakilang ninuno. Tama, lumabas na ang 3 matandang ninuno. Sila mismo ang maghusga. Sino talaga ang tunay na Tianwang na muling isinilang? Sige, sasama ko sa inyo. Tingnan natin kung ano ang kaya ng 3 ninuno. Tingnan natin ang kanilang kakayahan. Ang Chen Shifu ay sakop ng isang pantas na samahan. Hindi pinapapasok ang mga hindi kaugnay. Bawal pumasok. Haotian, Huwag mag-alala, pagbalik ko, papakasalan kita. hihintayin kita. Said. Emmy. Tara na. Pagbati sa 3 ninuno. Zhang Haotian, sa harap ng 3 ninuno, bakit hindi ka pa tumatapat at yumuyuko? Bakit hindi ka tumatapat at yumuyuko? Ako ang Tianwang. Hindi ako tatangkang yumuko sa mga mababang susunod. Pabagsa. Mayon, ang 3 ninuno, ay hindi pa kumikilala sa iyo. Paano ka magtitiwala ang ikaw ang muling isinilang na Tianwang? Si Zhang Haotian ay may hawak na tsenki. Naiintindihan ang Dunjia Chenshu. Tingnan ang buong mundo. Sino ang makakagawa niyan? Maliban sa kanya, sino pa ang kaapat-dapat sa titulong Xianwang? Kung siya ba ay Tianwang, hindi ikaw ang magsasabi. 3 matandang ang magsasabi lang. Walang kailangan na mahabang seremonya. Zhang Haotian, Chu Zhong. Kayo lumapit na. Ito ang rebulto na nagtatag ng Chen Shifu. Chen Shizang. Kung makukuha mo ang kanyang pakilala, Kabanal-banalang senyales ng pagiging Tianwang ang ibig sabihin. Saije, ako muna. Ang rebulto ni Chen Shi ay lumiwanag. 3 dakilang master. Baka siya nga. Ang tunay na reinkarnasyon ng Xianwang. Paano nangyari yan? Baka mali tayong lahat. Baka si Wuzong ang tunay na Xianwang? Sabi ko na naman. Si Wuzong, anak na Seng, may hitsura ng isang Xianwang. Saan ang tuktok sa dulo ng daan ng mga Xian? Isang espada. Wuzong, ang daan ay naglaho. Hahaha. Zhang Haotian, yung babay mo. Akuin ko na. Ikaw na. Ano? Natuklasan ang iyong kasinungalingan. Hindi mo na ito mapagtatakpan.
Isang ordinaryong Zhang Tianxi lang. Hindi siya karapat-dapat tumanggap ng aking pagyukod. Zhang Haotian, sa tingin ko baliw ka na. Kanina hindi kayo muko sa tatlong mga ninuno. Ang mga ninuno ay mapagbigay. Hindi nila pinapansin ang ginawa mo. Gayon hindi ka lang hindi nagsisisi, kundi nangahas ka pang maging bastos sa Zhang Tianxi. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tingin natin kay Zhang Tianxi? Si Zhang Tianxi ang nagtatag ng Tianxi Fee. Kumapatay ng mga demonyo. Pinoprotektahan ang mga tao. Malaking karangalan ang kanyang nayambag. Gayon nangahas kang maging bastos kay Zhang Tianxi. Sadyang lubhang Buhay ko'y palihim at mahinhin. Ngunit hindi ko na kaya ito tisin. Tawagin ninyo. Iparayat ninyo itong mapangahas at mayabang na ito palabas ng Longhushan. Liem, pag-arangkada. Mga patlong dakilang ninuno, nakiusap, bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Saji, bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Lumapit ka at yumuko ng 3, kung hindi, papatayin ka namin. Ginong Xiangwang, kahit na ikaw ay posibleng reinkarnasyon ng Qianwang, mag-back down ka na lang. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Sige na, dahil mabuti ka sa akin. Ituturing ko na ring nabayaran ang pabor. Isang insenso lang ang dinala mo. Ramdam pa rin namin na hindi ka tapat kay Zhang Tianxi. Isang insenso na ang pinakamatanggap-tanggap. Kung marami pa, then, ang Zhang Tianxi. Baka mamamatay na siya at mawala ang kanyang daan. Ito, ang rebulto ng Tianxi. Dumudugo. Nagpapakita ng kanda ang Tianxi. Nagpapakita ng tanda ang Tianxi. Ano ito? Baka naman, alaga bang nainis ang langi? Kaya pinapaluha at pinapahangin ang rebulto ng Tianxi. Sabi ko na nga, isang pusporo lang ang hangganan. Kung 3 pusporo ang sindihan ninyo, ang sinasabi ninyong Zhang Haotian, sa panahong ito, posibleng nawala na sa abo at hindi na mabubuhay. Baka talaga siyang reinkarnasyon ng naunang hari. Chu Wuzhao, si Zhang Haotian ay nakuha na ang pagkilala ng 3 ityar na ninuno at ng Tianxi. Bakit hindi pa rin kayo yumuyuko? Sino nagsabing tiyak na siya ang reinkarnasyon ng naunang hari? Ang langit ay nawalan ng hininga. Sa tingin ko sigurado akong siya ang reinkarnasyon ng Qin mo. 3 ninuno, ang pagkawala ng hininga ng langit, ay hindi magandang tanda, mas parang. 3 ninuno, ang inyong odyang alagad Chuzong. Nagmumungkahi sa 3 ninuno na kumilos, upang pababain ang demonyo at supilin ang Qin mo. Kukupusin ang salot na ito, upang maiwasan ang kaguluhan sa bagong paghahari. Ito. Ang sinasabi ng Santo Ana. May point na siya. Ganyang kakaibang kababalaghan, di pa naririnig noon. Kahit kami, mga makalupang na immortals. Mahiyap tukuyin. Paano to? Dakilang ninuno. Malapit na ang malaking kapahamakan ng Qin mo. Nasa harapan natin ang malaking kaway. Mas mabuti pang magkamaling pumatay. Huwag silang palampasin. Kung hindi natin ito papatayin, ang mga tao ay magdurusa. Pagdating noon, ang Tianxi Fee namin ay magiging mga makasalanan sa kasaysayan. Kung hindi makapagpasya ang 3 ninuno, mayroon akong isang paraan. Gamit ang Zuxian Sword, kung ako ba ay Qin mo, malalaman natin sa isang pagsubok. Zhang Haotian, ito ang Zufian Sword na iniwan ng naunang hari. Maliban sa naunang hari, anumang nilalang, kapag pumasok sa saklaw ng Zufian Sword, Ay mamamatay sa sinag ng espada. Kung talagang ako ang Qin mo, hayaan ninyo akong mapatay ng sinag na ito. Hindi ba iyan mas mabuti? kung siya nga ay Qin mo, Kahit tayo 3 ay magsanibwersa. hindi rin natin siya matatalo. Kung nais niyang mamatay, hayaan natin siyang subukan. Kung buong puso mong hinahangad ang kamatayan, bilang ninuno, pinapayagan kita. Ang hakbang ng langit na ito ay may 79 na antas. Dapat lampasan ang mga hakbang ng langit para mahawakan ang Zuxian Sword. Hindi pa man nakalakad na 9 na hakbang ang 3 matandang ninuno, ay hindi na sila nakatis. Sa makapangyarihang lakas ng Zufian Sword, halos tuluyang nawasak ang katawan at espiritu. Ang maliit na Qin mo na ito, ang nangahas haminin ang mga siyangki na iniwan ng Qianwang. Sa tingin ko, sadyang hinahanap niya ang kamatayan. Ano, natakot ka na nayon? Huli na, sasabihin ko sayo. Ang pek, mananatiling pe. Kahit umakyat ka pa sa sanga, hindi ka pa rin magiging phoenix. Hindi ba sinabi mo na ikaw ang reinkarnasyon ng Qianwang? Siguro kaya mo. Tumapak sa hakbang ng langit, di ba? Hindi ako nang mamaliit sa'yo. Gusto ko lang makita kung totoo yan. CJ. Say, bilang Qianwang, tutuparin kita. Pag nakatapak ako sa hakbang ng langit, gagawin kong lumuhod ka sa harap ko, parang aso, at magmakawa ka para sa buhay mo. Pumasok na si Brother Chu sa hakbang ng langit. Siyempre, Siya na ang reinkarnasyon ng Qian, Wang na inaasam ng lahat.
Bakis, Hindi mo ba sinasabi, ikaw ba ang Qianwang? Bakit ilang hakbang lang, hindi na kaya? Kakagising ko lang. Hindi pa ganun karami ang lakas ko. Yem. Ang kapal ng mukha mo, mas makapal pa sa peder ng bayan. Nagulat talaga ako. Huwag kang puro salita lang. Kung may kakayahan ka, Subukan mo nga. Siyempre naman, kukuhain ko naman ang tabak ko. Panoorin ninyo. paano possible? ito. Ang batang ito sa isang hinga lang. Umabot ng ikasyam na baitang. Taon na ang nakalipas, kami tatlo. Mataas ang talento. Kumpara lang, nakaabot lang kami sa ikasyam din. Kung siya ay isang Tsinmo, bakit hindi siya nasaktan ng kinang espada? Baka ako ang nauna sa paglakad sa Tianji. Iniwan ang Tianwang na aura, na pansamantalang nagtakip sa amoy ng Tsinmo. Kaya naman nagawa niyang sunod-sunod na hakbang hanggang siyam. Hindi rin masamang isipin na, iyon ang isa pang posibilidad. May isa pang posibilidad, na si Zhang Haochen ang muling pagkabuhay ng Qianwang. Ito, Tingnan ninyo. tingnan ninyo, mabilis. Siya ang Tsinmo. Siya ang Tsinmo na nagkatawang tao. Ako ang tunay na pinakamataas na Tianwang. Sa harap ng Zuxian Sword, hindi pinapayagan ang kasamaan na maghasik ng kaguluhan. Mukhang siya nga ang queen mo na nagkatawang tao. Karapat dapat siyang parusahan. Siya Laoye, ayos ka lang ba? Maliit lang na sugat, ayos lang. Nakakagulat sa katawan ko. Bakit may natirang? Bakas ng tsin mo. Mukhang ang tsin mo ay muling ipinanganak. Nakatago sa mga taong nakaalitan ko. Chen Yuan, siya ba ay Tsinmo? Gagawin mo pa bang? Patuloy ang pagkabulag mo. Gagawin mo bang makipagsabuatan? Sa mga demonyo at maling daan? Hindi pa hanggang sa huling sandali. Huwag munang maghusga. Ang Zuxian Sword ay sinaktan lang siya. Hindi nito siya pinatay. Hahaha. Ay, talagang hindi ka titigil hanggat hindi nakikita ang ataol mo. Sabihin ko sa iyo, tag napahamak si Zhang Haochen. Ako ang magiging nag-iisang muling isinilang na Qianwang. Pagdating ng oras, isa-isa kong hubarin ang damit mo. Huhubarin kita ng todo. Tapos painitin kita sa kama. Ikaw. Hoy, Chuzong, bantayan mo to mabuti. Zhang Haotian, sana hindi ako nagkamali ng pagtitiwala. Kailangan mong magtagumpay. Talagang nalampasan niya ang 79 stage heaven. Mula noon hanggang ngayon, Siya ang pinakamalapit na tao. sa Zuxian Sword, huling hakbang na ito, ang pinakamahalaga, kung mabubunot ba ang Zuxian Sword, nasa sandaling ito na. Hindi pwed. Mga kasama, pakinggan ninyo, pakinggan ang dragon. Mga kasama, pakinggan ninyo, pakinggan ang dragon. Ya, Yeah. ya, ha. Ha? Magaling. 3,000 taon na. Sa wakas may nakabunot ng Zufian Sword. Chen Shifu, Taiking, bumabati sa Qianwang. Bumabati sa Qianwang. Bumabati sa Xianwang. Hindi pwed. Hindi ito possible. Ikaw ang Qianwang. Ano ba ako? Ano ako? Ano ako ba? Hindi natatalo ang hari na espada. Kalapastanganan. Yem. Ha? Ang kapangyarihan ng Xianwang. Isang ituro lang, kaing itaboy ang mga Diyos sa lupa. Xianwang, ang batang ito'y napakalupit at walang galang. Marami na siyang hamon sa iyo. Bakit mo pa siya pinapalampas? Sige na nga, medyo tanga nga, pero may kaunti naman. Talento. Bilang Qianwang, pinahahalagahan ko ang talento. Patawad ka. Zhang Haochen, anong karapatan mo para isipin na mapapatalo ako sa'yo? Uy, matigas mata ka pala, ha? Patayin ninyo siya. Ikaw na ang kumilos. Teka. Oo, Qianwang. Gusto ko ring maglingkod sa iyo, Qianwang.
mag-alay ng kahit kaunting serbisyo. Qian Wang, tanggapin mo ba ako bilang alagad? Luluhod muna ako kay Qian Wang. Sige, tapos na ang usapan dito. Baba na rin ako ng bundok para mag-asawa. Zhang Haoxian, may masama. Naku, dinukot ni Zubaichuan ang dalaga. Ano? Zhu Baichuan, anong balak mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi si Zhang Haochen ang Xian Wang. Malamang patay na siya ngayon sa Longhushan. Muling tatanungin kita, ikakasal ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, kahit mamatay pa ako, hindi ako magpapakasal. Seg. Itaas siya. Ay, AM. Ay. Iem. Mama. Naku, Seji, papatayin ko muna ang nanay mo. huwag. Anak, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Huwag mong saktan ang nanay ko, ikakasal na ako. Hindi ko maririnig. Ikakasal ako. Tanong para sa lalaking ikakasal. Handa ka bang kunin ang nobyang ito bilang asawa? Handa ako. Sige. Hahaha. Sig. Hahaha. Tanong para sa nobya. Handa ka bang pakasalan ang nobyo? Zhang Haotian, darating ka ba? Ignan nyo, parang may problema sa mukha ng nobya. Mukhang ayaw niya, no? Tama ka. Kilala na si Zhao Baichuan na pasaway na mayaman. Kung may mapagpipilian pa siya, Sino ba ang magpapakasal sa kanya? Awawa naman ang prinsesa ng pamilyang siya. Maabuso na lang siya ganito. Ganito na naman tayo, ah? Huwag mo akong pipilitin na sampalin ka sa pinakamasaya kong araw. Sabihin mo na agad na. Kung hindi, hintayin nyo ang kamatayan ng pamilya nyo. Tanong ko po sa nobya. Gusto niyo bang pakasalan ang nobyo? Hindi siya pumapayag. Ako na ang magsasalita para sa kanya. Ako na ang sasagot. Hala. Ano? Umupo. Zhang Haotian, nandito ka pala. MM. Ang batang to, hindi pala namatay sa Longhushan? Mali. Mapanganib dito. Aray. Grebe, narinig mo ba? Umalis ka na. Walang kinalaman ka rito. Pumapasok ka na lang. Umalis na lang. Ano ba to, Park? Batang ito, bubuwajin ko ang binti mong gayon. Ibabit sa labas ng hotel. Para makita ng lahat. Iyan ang kaparusahan sa nanggagalit kay Zhao Baichuan. Tigil. Gusto kong magpakasal sa'yo. Hindi niya naiintindihan ang anuman. Pakiusap, palayain mo na siya, maaari ba? Zhang Haotian, tumakbo ka na, dali na. Gusto mong umalis? Seji, ipaano mo? Papatirahin mo siyang lumuhod. At magpakumbaba, humingi ng tawad. At tawadin akong muli na, ng lalaking ikakasal. Yung mga nangyari noon, pwedeng patawarin ko na. Ipinapakiusap mong luluhod ako at hihingi ng tawad. Mukhang kulang pa ang pagkaamatay na gusto mo. Tingnan mo muna ang sarili sa salamin. Kayo ngayon ay parang daga sa kalsada na pinapalo ng lahat. May mukha ka pa para magmayabang dito. Sabihin ko sa'yo, binigyan ka ni Zhao Baichuan ng pagkakataon mabuhay. Huwag kang maging sakim at mangmaliit. Kung maaaksaya ka at magpapakamatay, sige, magpakamatay ka na. Huwag mong hadlangan si Yubing ng aming pamilya sa pagsulong at pag-angat. Interesado ako. Sa paningin mo, ano ba ang tinatawag mong pag-angat? Dumating na ang regalo mula sa Tian Shifu. Aha! Hindi ako nagamali, di ba? Iyan ang 1,000 taong lupaing Diyos. May 1,000 taong yalongkwod, snowbody, at isang yinyang natubong kawayan na espada, ito. Bawat isa rito, napakahalaga. Walang duda, Chen Shifu nga. Ang laki talaga ng gastusin nila. Nakikita mo ba? Ito ang kapangyarihan. Ito ang tinatawag na mabilis na pag-angat. Ito ang tinatawag na pag-angat sa tagumpay. Alam mo ba na si Zhao Baichuan ay ikakasal kay Yubing? Kaya agarang nagpadala ang Tian Shifu. Ang ganitong dami ng magagandang igalo. Ang bawat isa rito ay pwede pang bilhin ang 10,000 buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo. Mula ulo hanggang paa, hindi ka makakakuha ng 10,000. Sa kondisyon mong ito, Paano ka makikipagsabayan kay Zhao Baichuan? Mama, paano mo masasabing ganyan kay Zhang Haotian? Paano ka makakasiguro na ang mga regalong ito ay mula sa Tian Shifu at ibinigay sa pamilya Zhao? Siyempre naman, dahil ikakasal si Zhao Baichuan. nagpadala siya ng paanyaya sa Tian Shifu. Dahil sa relasyon ni na Zhao Baichuan at Chu Shengzi, ang mga regalong ito ay hindi para kay Zhao Baichuan. Kaya para ito sa'yo ba? Tama. Ito ang ipinakuha ko sa Tian Shifu bilang pamamanhikan para kay Yubing. Hahaha. TSK. Hindi ako nagamali ng narinig, di ba? Sabi niya Chen Shifu ito.
Ipinadala sa kanya? Ano siyang halaga? Hindi naman ganoon kalaking mukha ang Tian Shifu para magpadala sa kanya. Sa tingin ko puro palabas lang siya. Akala mo ba karapat-dapat ka? Ipapadala ba ng Tianchi Fu ang regalo sa'yo? Kung nabuhay ka pang makalabas ng bundok ngayon, tinatawag ko na tingnan, may usok sa puntod yan. May mukha ka pa rito. Naggapanggap na mayabang. Kung ako ikaw, magtago ka na lang sa isang batuhan at mabuhay ng paya. Tapos maglakas loob ka pang pumunta dito. Sobra kang walang takot sa kamatayan. Nga, kung kaya mong magdala ng ganoong bagay. Kahit ako, sasampalin ko pa ang sahig para maglingkod sa'yo. Sayang naman. Wala kang ganoong kakayahan. Ikaw lang talaga ay basurang kinamumuhi ng lahat. Ang mukha ninyong mga tao, kakilakilabot talaga. Inaabangan ko pa nga. Ang mukha ninyo pag nalaman nyo ang totoo mamaya. Yung pagsisisi ninyo. Hindi namin alam kung magsisisi kami o hindi. Pero kung hindi ka alis ngayon, baka hindi ka na makalabas ng pintuang ito kailanman. Umalis ka na, pumayag na akong ikasal kay Zhao Baichuan. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Sino bang sinabi kong maalis ka? Wala akong balak umalis. Gawin mong gusto mo, bata, mahilig ka talagang magkunwari, ano? O sadye, hayaang magkunwari ka ng todo. Sabihin ko lang sa'yo, darating na si Cheshengzi. Kung may tapang ka, dito ka maghintay. Say. Emmy. Dito ako maghihintay. Ha ha ha. Grabe ang pagamayabang ng batang to. Ano nga ba ang pinagmulan niya? Oh, narinig ko lang naman. Isang simpleng manggagawa lang. Walang malakas na koneksyon. Magiging exciting na ito. Takbo na. Hao Tian, umalis ka na. Nandito ako para pakasalan ka. Hindi ba sabi mo, kung sino mang makapagligtas kay Chalaoye, ipapako mo sa kanya ang sarili mo? Hindi, biglaan lang ang sabi ko noon. Hindi yung pwedeng sundan. Hindi ko papalampasin, seryoso ako dyan. Bakit ka ganyan? O umalis ka na. Hindi ako lilisan. Hija, kung pumipilit siyang mamatay, huwag mo siyang pigilan. Wala naman tayong utang sa kanya. Pamilya at siya. Sa halip, siya pa. Ang paulit-ulit tayong sinasabog sa gulo. Akin na siyang gayon, ako si Zhao Beichuan. Ako. Huwag kang magpakamangmang. Dumarating na si Cheshengzi. Narito na si Cheshengzi. Basura ka. Mamamatay ka na. Paano ka naman sigurado na mamamatay ako rito? Walang kwenta, si Cheshengzi ay anong klase ng tao. Buti na lang nakita ko agad, kaya agad kitang iniwan. Kung hindi naman, ako pa rin ang madadamay. Baby, ang galing ng panlasa mo. Chu Shengzi, sa wakas nandito ka. Itong basura na to, nagpapakita ng yabang dito. Hindi man lang tinitingnan ang Tian Shifu. Sa mata niya, hindi na namin matiis. Ano to? Alam niyo sino siya? Nagpapakayabang dito. Hindi ba siya ang reinkarnasyon ng sin mo? Kalokohan. Siya ay Tian. May masasamang espiritu sa paligid natin. Sa pagbaba namin ngayon, ang kaaway ay palihim. Huwag ilantad ang pagkakakilanlan ninyo. Tandaan ninyo. Susunod kami, utos mo. Susunod kami, utos mo. Putang ina, kahit na siya ay sin mo na reinkarnado. Iyon ay usapin ng Tian Shifi. Hindi sayo ang pumakialam dito. Chu Shengzi, hey. Dumating ako na yon para sabihin sayo. Huwag mo na lang ituloy ang kasal na to. Enong, may pagkakamali ba, Chu Shengzi? O may nagawa ba akong ikinagalit mo? Sabihin mo na lang. Ay, wala naman. Bakit mo naman ayaw hayaan na magpakasal ako? Walang bake. Dahil ako'y kumakatawan sa Tian Shifi. Sinasabi mo na hindi papayagan ng Tian Shifu ang kasal. At ikaw, kung ayaw mong maniwala, tayo na lang mapalaban na yon. Kung ang regalo mong ihahandog hoy, mas malaki pa sa akin, di wala na akong kasabi. Ikumpara mo sa akin, ako. Ang regalong galing sa Tian Shifu. Halos walang kapantay ang halaga. Ay naku, pareho man lang silang mga sagradong lugar ng paglalakbay. Pero ang Zanshen Hall, nasa hulihan pa ng anggo. Hindi kasing taas ng Tian Shifu. Apag nakialam ang Tian Shifu. Baka hindi na matuloy ang kasalan. Tita, yan ang tunay na kapangyarihan. Iyan ang tunay na pag-angat. Zhao Xiao, ano nang ibig sabihin nito? Noong nakarang bises, ngayon na araw ng kasyahan ko. Magbigay ka ng mukha. Dito sa akin, wala kang mukha. Bakit parang pamilyar ang sinasabi mong yan? Ay, kasalanan ko, wag na lang pansinin ang mga detalye. Buti na lang natauhan ka. Hoy. Yubing, kapatid ko, may Tian Shifu kang kakampi. Kung ayaw mong ituloy ang kasal na to,
Walang makakapilit sa'yo. Ang laki naman ng yabang ng Tian Shifu. Hindi ba to si Lin Chu, ang banal na anak ng Chang Shengji? Nandito rin pala ang Chang Shengje. Ako'y kumakatawan sa Chang Shengje para sa kasal ni Zhao Baichuan at sa karawan ni Zanshen, nag-aalay ng malaking. Ako'y kumakatawan sa Chang Shengje para sa kasal ni Zhao Baichuan at sa karawan ni Zanshen, nag-aalay ng malaking regalo. Ama ba ang nakikita ko? Ito ang Wanyan Chapiti. At pati Chunyang Baoyu, Zhenlong Zijing, at Jiaming Fengshi. Mas magarbo pa ang mga to. Kaysa sa regalo ng Chen Shifu. Talagang karapat-dapat sa tatlong banal na lugar. Sila ang pinakamisteryoso at sinauna. Ang galing-galing naman ng Tian Shifu. Nangahasilang guluhin ang kasal ng anak ni Zanshen. Akala ba ninyo'y kaya ninyong takpan ang langit ng isang kamay? Sage. Anong klaseng puwersa ang Chang Shengji na yan? Bakit ba ganoon kataas ang ipinapakit nila? Hoy, Qian Wang. Hindi ninyo alam ang buong sitwasyon. Kakagising nyo lang. Hindi pa kompleto ang mga alaala nyo. Ang Chang Shengje, namana mula pa sa kalangitan. Mula sa 4 na dakilang Tianjun. Ang Chang Shengje ay isa ring pinakamatandang tradisyon sa sangkatauhan. Sa tatlong banal na lugar, sila ang may pinakamalalim na lakas. Kaya pala ang asal nila. Galing pala sa mga tarantado na yun. Kaya nga sobra silang mayabang. Ang Linche, bilang binhing pala ng Chang Shengje, ang antas niya ay lampas na sa mga karaniwang immortal. Halos makipantay na siya sa 4 na sinaunang angkan. Hindi natin dapa gumawa ng padalos-dalos na galaw. Ang hina naman nyo. Paano kayo magiging mga kasama ko? Magpakatapang kayo. O, tingnan ninyo ang dakilang Tian Shifu. Ang Dao Tsuan Shengzi. Ngayon ba ay naging lalang ng iba ang kanilang alalay? Hahaha. Wala kayong alam. May mga gustong maging aso. Pero di na kaya. Hindi ka na pinatulan ng boss ko. Dapat pasalamat ka pa. Tapos eto ka pa, tumatahol pa dito. Sa kalat ng itsura mo. Katawa-tawa lang talaga. Dahil ang Tian Shifu ay dumating sa ganitong kahinaan, dapat itong tanggalin sa 3 sagradong pu. Sa hinaharap, tanging Zanshen Hall at Chang Shengje ang karapat-dapat na tawaging tunay na pagsasanay. Yonchu, tinulungan mo talaga akong magpagal. Ahahaha. Ang matandang Zanshen ay naglilingkod ng buong puso sa bayan. Ako, bilang banal na anak ng Chang Shengje, ay dapat natulungan siya. Lin Chu, ang pagsama mo sa basurang tulad nito, ay nakakadiri sa pangalan ng Chang Shengji. Galit ng mga walang kakayahan, ay hindi ko pinapansin. Kung ayaw mo, subukan natin sa labanan. Sige, akot ba ako sa'yo? Pareho kayong umata. Madaliin ko lang ito. Putangina, sadyang mapapaluha. Wala ng tiwala, wala ng pesensya. Araw mo na to. Tama. MM. Mga banal na anak ng Tian Shifu, hindi nyo man lang kayang talunin ako sa isang laban. Kung ganyan lang kayo, Karapat-dapat bang tawaging mga santo ng pagsasanay? Kung ganyan lang kayo, karapat-dapat bang tawaging sagradong lugar ng pagsasanay? Ganito ba kalakas ang anak ng Chang Shengji? Malakas. Sobrang lakas. napunta si Master Tian sa matigas na kalaban. Ito ang magandang ikot ng kapalaran. Ayos. Ang laki ng dangal ng Chang Shengji. Sasagutin mo, ano ang aral ng Chang Shengji? Ano ka ba? Ako si Lin Chu, sa buhay ko kapag kumikilos. Hindi ako nagpapaliwanag sa iba. Kung ayaw mong magsalita, sasabihin ko. Nang itinatag ang Chang Shengji, 4 na dakilang Tianjun ang nagpasa ng aral. Walang digmaan sa mundo. Lahat ay magiging dragon. Lahat ay akyat sa langit. At ang mga ginagawa ninyo ngayon, alin ba rito ang karapat-dapat sa salitang iyon? Wala na kayong naiwan kundi pagmamataas at pag-agawan. Sumuuyong sa makapangyarihan. Sadyang nakahiya. Ang pamana ng 4 na Tianjun. Sa tingin ko, ang dapat tanggalin hindi ang Tian Shifu, kundi kayo sa Chang Shengji. Naiwan ba tong bata? Lasing ba? At ang hinahamak pa ang Chang Shengji ng lantaran. Ang sinasabing tagapagmana ng Chang Shengje, may antas na parang Diyos sa lupa na. Nasa ibabaw ng lahat ng mortal. Grabe, halos pinapatay niya ang sarili. Ito na. Zhang Haotian, ang kapal ng mukha mo. Naisasantabi mo pa ang Chang Shengje. Hindi mo pinapansin ang Chang Shengje. Shengzi, palabasin ako. Hindi ko kinaya to. Nga, hindi ko rin matis. Sige na nga, Chang Shengje, libu-libong taon ng pamana. Hindi pa ako nakakita ng ganitong mayabang. Isang malaking paglapastangan. Kung gusto niyang mamatay, susunod ako sa kanyang hiling. Pero hindi ko hahayaan siyang mamatay ng ganoon kadali. At tawagin ko ang mga banal na kagamitan ng 4 na Tianjun. Ang Flip Heaven Seal. Flipping Heaven Seal, papatayin ka nito ng kabarilin. Para hindi ka makakalaya kailanman. Flip Heaven Seal. Hahaha. Zhang Haochan, mamatay ka. Lin Chu, nagbaka-baka ka ba? Ganon lang ba ito? Gagamitin mo na agad ang isang banal na kasangkapan?
Nilalait ng taong ito ang Chiang Shengji. Parang panghihiya sa apat na Tianjun. Nilalay ang langit. Ngayon, isusulong ko ang katarungan ng langit. Halika na. Gusto kong makita kung paano ako papatayin ng langit. Etienne, huwag kang padalos-dalos. Ang Fan Tianyin ay isang supremong Xianqi. Kapag nagpatuloy kayo, may mamamatay. Wala yan, hindi mangahas ang langit na sumalungat sa akin. Yubing. Bilis, lumayo ka. Kapag binata ko itong selyo, baka durugin siya hanggang maging alikabo. Huwag kitang aksidenteng masaktan. Ang sweat nito. Hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Wala kaming kinalaman. Kawalang hiya. Mamatay ka na. MM. Ha! Ha! Nakakagulat, bakit huminto ang Fan Tianyin? May kaunting anda siya. Hindi na nakapagtataka na naglakas loob siyang magulo sa kaarawan ni Zanshen. Mali ako sa pag-underestimate sa'yo. Malika, hindi mo pa ba naintindihan? Ang mga taong may masamang intensyon. Hindi kayang pamahalaan ang Qianqi. Huwag ka munang magmalaki. Minaliit kita. Ngayon, hindi na kita bibigyan. Ang kahit anong pagkakataon para makabangon. Ipapatawag ko na ngayon ang Tianjun. Para siya mismo ang magparusa sa'yo, walang hiya. Ang Chiang Shengji na Shengzi, ang taas ng tingin niya Kaya niya pang ipatawag ang Tianjun. Kapag nagpakita ang Tianjun, talagang nagulat na tayo, iba to. Kahit sabay dumating ang apat na Tianjun, kailangan pa rin nilang sumamba sa akin. Dahil ako ang pinakamataas na Tian Wang. Zhang Hao Tian, nagmamagaling ka pa rito. Nandaraya ka ba? Tama, kapag nagpakita na ang Tianjun. Ikaw na reincarnation ng sin mo. Walang kakas, lalantad ka ng lubos. Kamatayan ang katapusan mo. 100 na lang ang magagawa mo ngayon. Lumuhod ka sa harap ni Lin Shengzi. Manghingi ng awa at pagkalinga. Baka patawarin ka at iwan sa'yo ang murang buhay. Kayong dalawa ang tunay na may murang buhay. Sige, matigas pa ang dila mo, ha? Pagdating ng oras, itingnan ko palaga kung paano ka mamatay. Nagsimula na ang ritual. Malapit nang magpakita ang Tianjun. Malapit nang magpakita ang Tianjun. Ha? Bakit nawala siya? Saan napunta ang tao? Nasaan ang Tianjun? Akaaliwan lang siya kanina. Saan na siya? Bakit nawala? Nangyayari na ba, nagpakita ang Tianjun? Ako si Lin Chu, disipulo ng Chiang Shengji. Nagmumukha po kami sa apat na Tianjun. Nagpaparating po kami mula sa itaas. Hiniling ninyong magpakita. Ano po ang dahilan? Ipinaalam ko, may bakas ako na muling pagkasilang ng sin mo. Kaya hinihiling naming bumaba ang apat na Tianjun. Upang tuluyang alisin ang demonyo. Ano? Nakita mo nga pala ang muling pagkasilang ng Zin mo? Ang malaking kapahamakan ng Sin mo. Nakakapinsala sa tatlong mundo. Kung tunay mong mahahanap, iyon ay dakilang gawa. Kung totoo ang balita, Bibigay kami ng pagkakataon na umangat ka sa liwanag. maging bahagi ng hanay ng mga tiyan. Maraming salamat po, mga kagalang-galang na Tianjun. Walang kailangan ng pagbabalik loob. Bilisan mo. Saan nga ba ang Zin mo? Nasa dulo ng langit. O sa harapan mo, siya yan. Nanghuhula at nanliliba, inalaala niya ang dangal ng apat na Tianjun. At nagpapanggapan na siyan wang na muling isinilang. Isang napakabigat na kasalanan, hindi sapat ang mga salita. Ako'y magpapaalam na, naghihintay ang utos ninyo. Sumasayo, Xian Wang. Kayo apat, ang laki ng kapal ng mukha ninyo. Habang wala ako nitong mga taon, lalo kayong naging palapastangan. Baka gusto ninyong maupo muna sa pwesto ng Tian Wang. Hindi po namin karapat dapat. Patawarin po kami, Xian Wang. Siya pala ang Qianwang. Siya ang Qianwang. Ano? Hindi ba halata? Hindi yumuyuko sa Xian Wang. Kailan pa nga? Ako si Lin Chu, disipulo, bumabati sa Qianwang. Ngayon ka lang sumasamba, huli ka na. Xian Wang, ang batang ito ay walang paggalang. Ikukulong namin siya sa reinkarnasyon bilang hayop. Alipin, alam ko ang aking pagkakamali. Muli, patawarin po kami, Qianwang. Sapat na. Huwag ninyo siyang takutin. Bata pa siya. Hindi ka mabuting tao. Kayo rin, hindi rin kayo maayos. Habang wala ako, ginawa ninyo ang mundo na magulo at marumi. Naunawaan namin ang pagkakamali. Handa kaming bumaba sa mundo upang tulungan ang Huyan Wang puksain ang Sin mo. Hindi na kailangan. Nakakita na ako ng bakas.
Kailangan pa kayo dito bantay sa mundo ng tiyan. Sige, huwag ninyo akong istorbohin sa ginagawa ko. Pasensya na kung ako'y nakasakit. Patawarin ninyo ako. Ang Shengzi ng Changshengje. Ay nagyuko nga. Emie, Ito pa ang Shengzi ng Changshengje. Sino ba talaga itong bata? Kaya niyang mapapailalim ang mga tinatawag na immortal ng lupa at magyuko pa. Lin Chu, natawa ka ba sa utak mo? Bakit kayo muyoko sa kanya? Ano bang ginagawa mo na luluhod sa kanya? Babalang kita. Kung lalapastanganin mo siya ulit, kukunin ko ang buhay mo. Gusto mo pa ba ng buhay ko? Sino ba siya para ganoon? Ganun ba siya kahalaga sa'yo? Sanga. Hindi pwede, Tianjun mismo ang nagbabala. Espesyal ang pagkakakilanlan ng Xianwang. Hindi dapat basta-basta ilantad. Bro, gets ko ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko kayo ngayon. Sabay ako magsuggest. Lumabas ka muna. Mapalamig ng ulo, mag-relax ka lang. oy. Sino siya hindi ang mahalaga? Ang problema, maling-mali ang sapilitang pag-aasawa mo. Ang kasal na ito, wala na, kanselahin na lang. Putang ina, sinasabi mo ba yan? Gumastos ako ng ganoon kalaki. Para suportahan ang Changshengje. Para ipahiya mo kami ganito. Yung tinatawag ninyong pagtagpo sa Diyos. Ganun lang pala kalabasan. Manahimik ka diyan. Hoy, subukan mo akong galawin, tingnan natin. Wu, anak pala ng Zanshen. Sinasabi ko sa'yo, kung galawin mo kahit kaunti lang, ang Zanshen Hao at ang Changshengje, ay siguradong mag-away. Pag nangyari yan, magulo ang sitwasyon. Mamamatay ang maraming tao. Kaya mo bang panagutan yan? Umalis kayo. Enerhiya ng tsin mo. Baka siya ba? Dati, may naiwan ding demonic na aura sa katawan ko at tanging mga lumalapit sa akin ang makakaramdam nito. Hindi naman marami ang nakakalapit sa akin, paano kaya? Siya ang muling pagkabuhay ni Tsingluo. Dumating na ang Zanshen. Ama, Dumating ang Zanshen. Bakit mukhang napakabata naman? Akay ba, hindi ba dapat siya'y 70 na? Kuwento nila, nagbabalik loob ang Zanshen para mag-breakthrough. At baka nalampasan na niya ang mga ninunong maasa lupa. tatay, Dumating ka na. Pinagsasaktan nila ako ng todo. Ha? Tatay, bakit mo ako sinampal? Bakit ko ka sinaktan? Hindi ba malinaw sa sarili mo? Habang ako'y nagtatago at nag-iwas. Anong ginawa mo? Pinawalang bisa mo ang pangalan at dangal ko. Siniya mo lahat. Tatay, ako, nagkamali ako. Kung may susunod pa, babasagin ko ang mga paa mo. Ikaw ba ang sinasabing malaking tao sa alamat? kilala mo ako? Noong ako'y nagsisiyasat sa daan ng langit. Nasilip ko ang isang guhit ng iyong tunay na anyo. Di ko inasahan na makikita kita rito. Tunay na swerte sa tatlong buhay. Ang aking kapalaran. Lolo, ano ginagawa mo? Sa isang zin mo na muling ipinanganak, na gumagawang ganoong paggalang? Nga, Lolo, pakiusap, tulungan niyo siyang supilin. Sa antas ng inyong lakas. Madali na yon para sa inyo, hindi ba? Emie, Tumahimik ka. Kung magsalita ka pa ng isang salita. Papahirapan kita ng todo. may tanong ka? Sabihin mo. Ipinapaabot ko, Xianwang. Matagal ko nang iniimbestiga ang sin mo. At nakolekta ko na ang mga bakas nito. Nasa loob ng hotel na ito. Pero hindi pa namin matiyak kung sino ang sinasapian nito. Mayroon ka bang pinaghihinalaan? Medyo mahirap itong sabihin. Karaniwang hindi dapat ilahad ang dungis ng pamilya. Ngunit ito ay tungkol sa buhay ng lahat. Kaya hindi ako maaaring magpabor. Ako'y may pinaghihinalaan. Na ang sin mo ay muling isinilang. At iyon ay ang aking anak na si Zhu Baichuan. Hindi. Paano ako magiging sin mo? Talagang may posibilidad. Ano ang balak mong gawin? Ipapatupad mo ba ang katarungan kahit patayin ang anak? Nangahas po ako. Na humihiling kay Xianwang na mahiram ang Zuxian Sword.
Ano ang gagawin mo? Kayang puksain ng Zuxian Sword ang sin mo. Kung di na itama ang anak, kasalanan ng ama. Gusto kong personal. Alisin ang salot na ito. Sige, kung ganoon ang iyong desisyon, gawin natin ayon sa sinabi mo. MM. Ha 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 ha. Ha 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 ha. 1,000 taon na, sa wakas ang Zhuxian Sword ay napunta sa akin. Ha 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 ha. Ah ha 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 ha. Ikaw pala ang tunay na sin mo. Ngayon, nasa kamay ko ang Zhuxian Sword. Kahit pagsamahin kayong lahat. Hindi pa rin ninyo ako matatalo. Ha 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 ha. Mamatay na kayo. Ginagamit mo ang Tianqi gamit ang katawang demonyo mo. Hindi ka ba natatakot na babaliktarin ito laban sa iyo? Hoy, bata, tingnan mo ang sitwasyon. Ngayon, pinakamalakas ang tatay ko. Madali lang yan. EM. Gamit lang ang dugo ng tao para patalasin ang talim. Ha 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 ha. Hindi. Bakit? Ha? Baliw ka. Siya ang anak mo. Para sa aking dakilang mitiin, Ano ba ang isang anak na mamatay? kahit isakripisyo ang mga anak at apo. Ngayon, isasagawa ko ang Zhuxian. Ako rin, isasagawa ko ang Zuxian. Sobra ka nang nalubog sa demonyo. Hindi ba ilang beses kang nag-reincarnate? Ngayon naabot mo na ang antas na higit sa libu-libo ng tao. Ang antas ng Zanshen. Hindi pa ba sapat? Nasiyahan? Paano naman? Kahit gaano pa kalakas ang isang Zanshen sa mundo, Tao lang din siya. ang gusto ko ay, Langit at lupa. Ako lamang ang magsasarili. Ako lamang ang magsasarili. ha 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 ha. Mamamatay ka. EM. Paano nangyari yon? Malinaw na ang andas mo. Hindi pa kumpleto. 10 buhay ng reinkarnasyon. 1,000 taong pag-ayuno. Para sa araw na ito. Sa likod ko, Hindi lang mga Xiangshen. mayroon ding libu-libong kaluluwang buhay. Yem. Anong klase ng espada yan? Paano ito mas malakas pa sa Zuxian Sword? Ito ang espada ng tao. Pumatay sa tao at pati Diyos. Pumapatay ng Zuxian at winawasak ang mga demonyo. Hindi ako kontento. Mula ngayon, wala nang tiyang o demonyo sa pagitan ng langit at lupa. Nalinis na ang sin mo. Tanggapin ang pagbabalik ng Xian Wang. Uwing ka na ba? Hindi pa kita napapakasal. Paano ako magwawalang sakaling umalis? Yemem?